Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 0. Prologue. May tatlong paraan upang makaligtas sa isang wasak na mundo. May tatlong paraan upang makaligtas sa isang wasak na mundo. Ngayon, may ilan na akong nakalimutan, ngunit may isang bagay na sigurado ako. Ang katotohanang ikaw na nagbabasa nito ngayon ay makaliligtas. Tatlong paraan upang makaligtas sa isang wasak na mundo. Puno ng isang web novel platform ang screen ng aking lumang cellphone. Nag-scroll ako pababa at saka pabalik pataas. Ilang beses ko na bang ginagawa ito? Seryoso? Dito na ba talaga magtatapos? Tiningnan ko ulit at malinaw naman ang nakasulat na complete. Tapos na ang kwento. Tatlong paraan upang makaligtas sa isang wasak na mundo. May akda, TLs 123. 3,149 na kabanata. Dagdag. Ang tatlong paraan upang makaligtas sa isang wasak na mundo ay isang mahabang fantasy novel na may 3,149 na kabanata. Ang tawag dito sa madaling salita ay Ways of Survival. Patuloy ko itong binabasa mula pa noong 3 taon ako ng middle school. Noong panahong binubuli ako ng mga Ilgen, noong bumagsak ako sa entrance exam at napilitang pumasok sa isang lokal na universidad, noong malas sa draw at napadala ako sa pinakaunang linya ng militar, noong sunod-sunod akong nagpalit ng trabaho at ngayon ay contractor lang sa isang subsidiary ng malaking kumpanya. Hay, sige na, huwag na nating ay dugtong pa. Sa madaling salita, mensahe ng may akda, maraming salamat sa pagbabasa ng Ways of Survival. Hanggang dito. Babalik ako para sa epilogue. May epilogue pa pala. Ibig sabihin, sa susunod na kabanata talaga ito magtatapos. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, umabot ito ng mahabang panahon na 10 taon. Halo-halong lungkot dahil magtatapos na ang mundong kinagisnan ko at kasabay nito ay ang pakiramdam ng kasiyahan. Binuksan ko ang comment box ng huling update at ilang beses binago ang isinusulat ko. Kim Do-kye, writer, maraming salamat po sa lahat. Hihintayin ko po ang epilogue. Taos puso ang mga salitang iyon. Ang Ways of Survival ay ang nobela ng buhay ko. Hindi man ito pinakasikat, para sa akin ito ang pinakamagaling. Marami pa sana akong gustong sabihin pero hindi ko naisulat. Natakot kasi ako na baka may masabi akong hindi maganda at masaktan ng writer. Average na 1.9 hits bawat kabanata. Average na 1.08 comments. Iyan ang antas ng kasikatan ng Ways of Survival. Umabot sa 12,000 ang views ng unang kabanata, pero bumagsak ito sa 120 noong ika-10 kabanata at naging 12 na lang noong ika-50. Pagdating ng ika-100 na kabanata, isa na lang. Hits katumbas isa. Naramdaman ko ang matinding emosyon nang makita ko ang sunod-sunod na isa sa tabi ng listahan ng mga kabanata. May mga pagkakataong nagiging 2, pero sigurado akong napindot lang nang hindi sinasadya yon. Salamat. Nagsulat ang may akda ng nobelang mahigit 3,000 kabanata kahit isang tao lang ang nagbabasa sa loob ng 10 taon. Ito ay kwentong para lang talaga sa akin. Pinindot ko ang recommendation board at agad na nag-type, I am recommending a Honey Jam novel. Binigyan ako ng libreng nobela ang writer, kaya dapat lang na irekomenda ko ito. Pagka-click ko ng submit, mabilis na may lumabas na mga komento. Mukhang bagong antay. Tiningnan ko ang ID niya, paulit-ulit niyang nire-recommend yung novel na yan. Hindi ba bawal mag-recommend ng ganyan? Di ba dapat hindi ginagawa yan dito? Naalala ko na nagsulat din ako ng rekomendasyon ilang buwan na ang nakakaraan. Sa isang iglap, 12 komento na ang naghihinala at nag-iimbestiga. Namula ako sa hiya. Sigurado akong mababasa ito ng may akda. Nagmamadali akong i-delete ang mensahe, pero may lumabas na error at sinabing hindi na ito pwedeng burahin. Ito naman, nakakaisip-isipin na yung rekomendasyong ginawa ko ng buong puso ay nauwi sa ganito. Kahit tiningnan man lang nila, bakit hindi nila subukang basahin yung magandang kwento? Gusto ko sanang mag-donate sa writer, pero wala akong pera. Empleyado lang naman ako na halos hindi makaraos sa sweldo. Nang biglang may dumating na notification. May bagong mensahe. TLs 123, salamat. Biglaang may nag-message. Inabot ako ng ilang sandali bago naintindihan ang nangyayari. Kim Do-kye, ang author po ito? TLs 123, siya nga ang sumulat ng Ways of Survival. TLs 123, natapos ko ito hanggang dulo dahil sa'yo. Nanalo rin ako sa competition. Hindi ako makapaniwala. Nanalo ang Ways of Survival sa isang competition? Kim Do-kye, congratulations. Anong competition po yun? TLs 123, hindi mo na yan kilala, hindi kasi masyadong kilala na competition. Naisip ko kung baka nagsisinungaling lang siya dahil nahihiya, pero gusto kong maniwala na totoo ito. Baka nga hindi ko lang alam. Baka sikat ito sa ibang platform.
Medyo nalungkot ako, pero masaya ako na kumakalat na ang magandang kwentong ito. TLC 123, gusto sana kitang bigyan ng special gift bilang pasasalamat. TLC 123, dahil sa'yo, aking mambabasa, nabuo ang kwentong ito. Ibinigay ko ang email address ko gaya ng hiling niya. TLC 123, tama. Nakuha ko na rin ang schedule para sa monetization. Kim Do-kye, wow, talaga? Kailan magsisimula? Dapat pala binayaran na ito simula pa lang. Sinungaling lang iyon. Kung daily series pala ito at may bayad, aabutin ng 3,000 won kada buwan ang gastos ko. Para sa akin, ang 3,000 won ay isang tanghalian lang sa convenience store. TLC 123, bukas magsisimula ang monetization. Kim Do-kye, ibig sabihin, yung epilogue bukas may bayad na? TLC 123, oo, kailangan mo nang magbayad para doon. Read latest chapters at waxiaworld.eu. Kim Do-kye, syempre naman, magbabayad ako. Bibilhin ko yung huli. Wala nang sumagot mula kay author pagkatapos noon. Nag-log out ako sa site. At doon ko naramdaman ang bigat ng pakiramdam. Umalis siya nang hindi na sumasagot pagkatapos niyang magtagumpay. Ang paghanga ko ay napalitan ng kaunting inggit. Bakit ba ako na-exclaim ng ganon? Sa huli, hindi naman akin ang nobelang iyon. Baka gift certificate ang ibigay. Sana 50,000 won worth. Noong mga oras na iyon, simpleng tao lang ang iniisip ko. Wala akong ideya kung ano ang mangyayari sa mundo kinabukasan. Kabanata 1. Episode 1, pagsisimula ng bayad na serbisyo. Ako si Do-kye. Ganito ako karaniwang nagpapakilala at kadalasan ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nag-iisa ka lang na anak? Oo naman, pero hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang pangalan ko po ay Do-kye. Kim Do-kye. Kim Do-kye, ito ang pangalang ibinigay sa akin ng aking ama sa pag-asang magiging matatag akong tao. Ngunit dahil sa pangalang ito, naging isang ordinaryo, walang karelasyon at malungkot na tao lang ang naging ako. Sa madaling salita, ganito ang sitwasyon. Ako si Kim Do-kye, 28 anyos, single. Ang libangan ko ay magbasa ng web novels habang nasa subway. Titingin na lang ako sa cellphone ko. Sa maingay na loob ng tren, hindi ko na malayang napatingala ako. May isang pares ng mata na nakatitig sa akin. Si Yoo-sanga yon, empleyado ng Human Resources Team. Hello po. Uuwi na galing trabaho? Opo. Kayo po ba Yoo-sanga SSI? Ang swerte ko ngayon. May business trip kasi ang manager. Umupo si Yoo-sanga sa tabi ko nang mabakante ang upuan. May banayad na amoy mula sa kanya na nakapagpakaba sa akin. Lagi kayo sumasakay ng subway? Iyon kasi. Naging malungkot ang mukha ni Yoo-sanga. Naisip ko, ngayon ko lang pala siya nakasabay sa subway. Simula kay manager kang ng personnel hanggang kay manager han ng finance. May mga bulong-bulungan na laging may mga lalaki mula sa kumpanya na naghahatid sa kanya pauwi araw-araw. Pero iba ang lumabas sa bibig niya, ninakaw kasi ang bisikleta ko. Bisikleta? Nagbibigay ka papasok? Oo, kasi madami akong overtime lately at parang kulang ako sa exercise. Nakakainis nga, pero sulit naman. Ganun po ba? Ngumiti si Yoo-sanga. Kung titingnan ng maigi, maiintindihan mo kung bakit siya kinagigiliwan ng mga lalaki. Pero wala naman akong pakialam doon. Bawat tao ay may kanya-kanyang genre sa buhay at ibang klase ng genre ang mundo ni Yoo-sanga kumpara sa akin. Pagkatapos ng medyo alang-inang usapan, pareho na kaming tumingin sa aming mga cellphone. Binuksan ko yung novel app na binabasa ko kanina, tapos si Yoo-sanga. Ano ito? Por favor dinero. Spanish. Ganun ba? Ano ibig sabihin yan? Please give me some money, sagot ni Yoo-sanga ng may pagmamalaki. Nag-aaral habang pauwi. Iba talaga ang genre niya. Pero ano naman silbi ng pagsasaulo ng mga salita? Sipag mo naman. Si Do-kye SSI pala, ano yung tinitignan mo? Ako, nakatuon ang mata ni Yoo-sanga sa screen ng cellphone ko. Novel ba yan? Nag-aaral ako ng Korean. Wow, mahilig din ako sa novels. Kaso wala na akong time magbasa lately. Nagulat ako. Mahilig pala magbasa si Yoo-sanga. Murakami Haruki, Raymond Carver, Han Kang. Akala ko naman. Do-kye SSI, anong mga writer ang gusto mo? Hindi niyo po kilala kahit sabihin ko pa. Ang dami ko nang nabasa. Sino sila? Mahirap sabihin sa oras na ganito na ang hobby ko ay magbasa ng web novels. Sinulyapan ko ang pamagat ng novel sa app. The World After the Fall, may akda, Sing Shangshong. Hindi ko kayang sabihin na The World After the Fall by Sing Shangshong ang binabasa ko. Fantasy novel lang ito. Parang yung Lord of the Rings ganon. Nanlaki ang mata ni Yoo-sanga.
Lord of the Rings. Napanood ko yung movie. Maganda yung movie. Tumahimik kami sandali. Parang hinihintay ni Yosanga na may sasabihin pa ako. Nagiging pilit na ang usapan namin kaya pinalitan ko na lang ang topic. Isang taon na pala simula nung pumasok ako dito. Last year ko na pala ito. Ang bilis talaga ng panahon. Oo nga, noong mga panahong yon wala pa tayong alam, di ba? Tama, parang kailan lang pero matatapos na ang kontrata ko. Napansin ko ang pagbabago ng ekspresyon ni Yosanga at doon ko napagtanto na may nasabi akong mali. Ako, nakalimutan ko pala. Na-promote na si Yosanga bilang regular employee nung nakaraang buwan dahil sa nakuha niyang foreign client. At tama, belated congratulations pala. Sorry. Haha, dapat pala nag-aral din ako mabuti ng foreign language. Hindi po Dokya SSI. Meron pa namang performance review at ayaw ko man aminin pero maganda talagang tingnan si Yosanga habang nagsasalita. Parang may spotlight na nakatutok lang sa kanya. Kung novel ang mundong ito, siguradong ganito ang itsura ng bida. Sa totoo lang, natural lang naman na mangyari yon. Hindi ako nagsikap pero si Yosanga ginawa ang lahat. Ako, nagbasa lang ng novel sa internet habang siya ay nag-aral ng mabuti. Kaya naman pala naging regular siya at ako ay matatanggal na sa trabaho. Iyon, Dokya SSI. Opo, kung okay lang sa'yo, gusto mo bang malaman kung anong app ang gamit ko? Biglang parang lumayo ang boses ni Yosanga. Parang lumayo ang mundo sa akin. Inayos ko ang sarili ko at tumingin sa harap. May batang lalaki na nakaupo sa tapat ko. Mga G's anyos siguro. May hawak itong lambat panghuli ng insekto habang nakaupo sa tabi ng nanay niya at masayang tumatawa. Dokya SSI, paano kaya kung naging iba ang buhay ko? Ibig kong sabihin, paano kung iba ang genre ng buhay ko? Kim Dok, kung ang genre ng buhay ko ay hindi realism kundi fantasy. Magiging bida rin kaya ako? Hindi ko alam. Baka habang buhay na hindi ko malalaman. Pero may isang bagay na sigurado ako. Ayos lang po, Yosanga SSI. Walang mangyayari kahit sabihin niyo pa sa akin yung app. Malinaw naman na realism ang genre ng buhay ko. Ang buhay ni Dokya ay buhay na nag-iisa. Ganyan lang talaga ako. Sa genre na ito, hindi ako bida. Isa lang akong solo, na tao. Buhay na nag-iisa. Seryoso ang mukha ni Yosanga. Kumaway na lang ako para ay pakitang okay lang talaga. Hindi ko alam kung bakit pero parang nag-aalala siya sa akin. Baka dahil sa trabaho niya sa HR. Pero alam ko naman ang estado ko. Mabait naman si Dokya SSI eh. Di ako naman, magkakaroon ng Ivory Life. Parang may napagdesisyonan si Yosanga at bumalik na lang siya sa pag-aaral ng Spanish. Tinitigan ko siya saglit bago ibinalik ang atensyon sa novel. Bumalik na sa dati ang lahat pero kakaiba, parang hindi maayos ang pag-scroll ko. Baka dahil naramdaman ko ang bigat ng realidad kaya hindi ako makagalaw. Noong mga oras na iyon, may lumabas na notification sa taas ng screen. May bagong email ka. Galing ito sa author ng Ways of Survival. Binuksan ko ang mensahe. Reader name, magiging may bayad na ang novel ko simula 7 PM. Makakatulong ito sa'yo. Good luck. Isang attachment. Sabi niya bibigyan niya ako ng regalo. Ano kaya yon? Katulad ng pangalan ko, mambabasa talaga ang kalikasan ko. Kaya natuwa ako nang matanggap ko yon. Oo, hindi naman masamang maging mambabasa lang. Tiningnan ko ang oras, 6:55 PM. 5 minuto na lang at magiging bayad na ang novel. Binuksan ko ang listahan ng mga paborito kong novel. Dahil ako lang naman ang nagbabasa nito, dapat mag-iwan ako ng congratulatory comment para sumigla ang author. Pero, the work doesn't exist. Ilang beses ko type ang salitang ruined sa search bar pero ganoon pa rin ang resulta. Nawala na lang bigla ang page ng Ways of Survival. Kakaiba, may nangyayari ba na binubura ang novel kapag gagawin na itong may bayad? Sa sandaling iyon, namatay ang ilaw sa loob ng tren at bumalat ang dilim. Kick! Malakas na pagyanig at tunog ng bakal ang narinig. Napasigaw si Yosanga at hinawakan ng braso ko. Rinig ko rin ang gulo at sigawan ng ibang pasahero. Mahigpit ang hawak niya kaya mas naramdaman ko ang sakit sa kaliwang braso ko kaysa sa biglaang paghinto. Inabot ng ilang segundo bago tuluyang tumigil ang tren. Tapos narinig ko ang magugulong boses mula sa lahat ng direksyon. Ano to? Ano ba ito? Sa dilim, isa-isang bumukas ang ilaw ng mga cellphone. Hawak pa rin ni Yosanga ang braso ko habang nagtatanong, ano ba ang nangyayari? Pinilit kong maging kalmado. Huwag kayong mag-alala. Walang masyadong problema to. Sigurado ka? Oo, malamang may tumalon sa riles. Mag-a-announce din yan ng driver. Pagkasabi ko noon, narinig namin ang boses galing sa speaker. Sa lahat ng pasahero. Tumahimik ang paligid.
Bumantong hininga ko. Kita nyo? Wala to. Magsusorry lang yan tapos babalik na ang ilaw. Tumakbo kayo. Tumakbo. Ha? May tunog na beep at namatay ang broadcast. Nagkagulo na ang buong loob ng tren. Di Dokya SSI? Ano ba ito? Matingkad na liwanag ang biglang sumikat mula sa unahan ng tren. Kasabay nito ay malakas na ugong at putok. May parating sa dilim. Nagkataon lang na tumingin ako sa orasan sa oras na yon, 7 p.m. Read latest chapters at waxiaworld.eu. Tik, parang huminto ang ikot ng mundo. Tapos may narinig akong boses. Ang libreng serbisyo ng Planetary System 8,612 ay natapos na. Nagsimula na ang main scenario. Ito ang sandaling nagbago ang genre ng buhay ko. Kabanata 2, Doka Ebi. Noong una itong lumitaw, ganito ang sinabi ng isang tao. Hindi ko alam kung bakit pero biglang pumasok yan sa isip ko. Ang human tong tren, ang dilim. Parang naranasan ko na ito dati. Ilang beses naman huminto ang subway noon pero bihirang mangyari. Pero bakit? Naalala ko ang mga pamilyar na salita mula sa isang novel pero nakakatawa naman isipin. Imposible yun, di ba? Sa sandaling iyon, bumukas ng malapad ang pinto ng bagon 3,807 at bumalik ang kuryente. Bulong ni Yosanga sa tabi ko, Doka Ebi. Parang tutunog ang ulo ko. Nanginginig ako sa kaba habang nagtatagpo ang kwentong alam ko at ang realidad na nakikita ko ngayon. May dalawang maliit na sungay at nakasuot ng maliit na banig, ang kakaibang nilalang na parang malambot na bola ay lumulutang sa ere. Masyado itong kakaiba para tawaging engkanto, masyadong masama para tawaging anghel, at masyadong kalmado para tawaging demonyo, kaya naman, The KB, ang itawag sa kanya. At alam ko na kung ano ang unang sasabihin nito. At a hashtag at a hashtag at a hashtag at a hashtag at. Tumugma ng perpekto ang katang-isip at realidad. Ano ba to? Augmented reality ba to? Sa gitna ng mga nagbubulungan, para akong napadpad sa ibang mundo ng mag-isa. Walang duda, ito ang Doka Ebi, ang mismong Doka Ebi na nagbukas ng pinto sa trahedya ng libu-libong buhay sa Ways of Survival. Nabalik ako sa wisyo dahil sa boses ni Yusango. Parang Spanish yung tunog ah. Dapat ko ba siyang kausapin? Medyo nagulat ako at tinanong, alam mo ba kung ano yan? Hihingi ka na naman ba ng pera? Hindi naman, kaso, sa oras na yon, narinig ko na ang tamang bigkas ng wikang Korean. Malinaw ba? Nahirapan ako kanina kasi ayaw gumana ng Korean patch. Lahat kayo, naririnig niyo ba ako? Nang marinig ang pamilyar na wika, medyo kumalma ang mukha ng mga tao. Ang unang lumapit ay isang malaking lalaking nakasot. Hoy, anong pinagagagawa niyo dyan? Nagfi-film ba kayo? Kailangan ko nang umalis kasi may audition pa ako. Mukha siyang hindi kilalang artista dahil hindi ko kilala ang mukha niya. Kung ako ang casting director, pipiliin ko siya dahil sa sobrang tapang at ambisyon niya. Kaso, hindi director ang kaharap niya ngayon. Auditions. Tama, audition din ito. Kulang pa kasi ng data. Kakapasok ko lang nung nag-monetize kanina 7 p.m. Anong pinagsasasabi mo dyan? Hayaan nyo na, umupo lang kayo at makinig. May sasabihin akong napakahalaga. Humihigpit ang dibdib ko. Ano ba? Lumabas na tayo dito. Tawagin nyo yung driver. Bakit ganyan sila at hindi nakikipag-ugnayan? Nay, ano yan? Cartoon ba? Walang duda, ganito talaga ang nangyayari ayon sa nabasa ko. Ayaw ko sanang makialam, pero wala akong magawa. Hindi naman makikinig ang mga tao sa isang mukhang cute na CG character. Ang tanging magagawa ko lang ay pigilan si Yosanga na tatayo sana. Yosanga SSI, delikado dito. Manatili lang kayo dito. Nanlaki ang mata niya. Bigla ko na lang nasabi yun habang naguguluhan, pero wala naman akong oras magpaliwanag. Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan. Ang ingay nyo talaga. Mas malakas ang dating nito kaysa kaninuman. Sabi ko tumahimik kayo. Dahan-dahan kong ipinikit ang mata nang mamula ang mata ng Doka Ebi. May sumabog at biglang tumahimik ang buong tren. May butas sa noo ng artistang kailangan pang umattend ng audition. Bumagsak siya agad sa sahig. Hindi ito shooting ng pelikula. Muli na namang may tunog na parang nababasag. Sa pagkakataong ito, yung taong nagsalita tungkol sa driver naman ang tinamaan. Hindi ito panaginip. At lalong hindi ito nobela. 1, 2. Tumalsik ang dugo sa ere habang sumasabog ang ulo ng ilang tao. Lahat sila ay yung mga sumagot o sumigaw sa Doka Ebi, pati na rin yung mga nagwala. Kahit sino na gumawa ng gulo ay nagkaroon ng butas sa noo. Sa isang iglap, naging bangungot at dagat ng dugo ang loob ng tren. Hindi ito ang realidad na kilala nyo. Naiintindihan nyo ba? Kaya tumahimik kayong lahat at makinig.
Mahigit kalahati ng mga tao dito ang namatay. Puno ng dugo at lamang lupa ang paligid. Ngayon, wala nang sumisigaw. Parang mga unggoy na nakaharap sa mabangis na hayop, lahat sila ay nakatitig lang sa Dokaebi na takot na takot. Gulat na gulat din ako at mahigpit kong hinawakan sa balikat si Yusanga na humihikap na sa iyak. Totoo nga ito. Ang kakaibang mensahe, ang Dokaebi na nasa harap ko, at ang tren na naging patayan. Lahat kayo, naging maganda naman ang buhay nyo hanggang ngayon, di ba? Sa gilid kung saan nakareserba ang upuan, tumingin sa mata ng Dokaebi ang isang matandang babae. Sobrang tagal nyo nang namumuhay ng libre. Hindi ba sobrang bait sa inyo ng buhay? Ipinanganak kayo at hindi nyo binayaran ang paghinga, pagkain, pagdumi at pagpaparami. Ha! Ang swerte nyo talaga sa mundong ito. Libre? Walang tao sa loob ng tren na namumuhay ng libre. Pinaghirapan nilang kumita para mabuhay at sumasakay sila ng subway pauwi galing trabaho. Pero sa oras na ito, walang nang ahas sumagot sa Dokaebi. Pero tapos na ang magagandang araw. Hanggang kailan kayo mabubuhay ng libre? Kung gusto nyong maging masaya, natural lang na magbayad kayo ng kapalit. Di ba tama ako? Hindi makasagot ang mga taong hinihingal. Noong mga oras na iyon, may dahan-daang nagtaas ng kamay. Gusto nyo ba ng pera? Iniisip ko kung sinong tao ang makakapagsalita sa ganitong sitwasyon, pero kilala ko pala ang mukha niya. Yusanga SSI. Hindi ba yan si Department Head Han ng Finance Team? Tama, walang duda. Siya yung tipikal na parachute sa kumpanya at numero 1 iniiwasan ng mga baguhan. Si Han Mei-Yango, Department Head ng Finance. Bakit naman siya sumasakay ng subway? Bibigyan ko kayo ng pera. Kunin nyo na lang. Pakitandaan na ganito akong klaseng tao. Inilabas ni Department Head Han ang business card niya at tila hinahangaan siya ng mga tao. Para siyang bayani na humaharap sa mga terorista. Magkano ba gusto nyo? Malaki o sobrang laki? Nag-aalok siya ng halagang sobra-sobra para sa isang department head lang. May sabi-sabi dati na siya ang bunsong anak ng may-ari ng kumpanya at ngayon parang totoo nga. Hindi ko kayang bitbitin ang dami ng tseke na hawak niya sa wallet ko. HRMM, pera ang ibibigay nyo? Tama po yan. Konti lang ang cash dito sa akin ngayon pero kahit ano bibigyan ko kayo basta palayasin nyo ako dito. Pera, maganda. Piraso ng papel na napagkasundoan ng mga tao na may halaga. Ningning ang mata ni Department Head. Yung itsurang oo nga naman, pera ang hari ng mundo. Nakakaawa. Ngayon, ito lahat ng meron ako. May halaga lang yan sa panahon at lugar nyo. Sa sumunod na sandali, may lumabas na apoy sa ere at sunog na sunog ang mga tseke sa kamay niya. Sumigaw si Department Head Han sa takot. Walang kwenta ang papel na yan sa buong sansinukob. Kung uulitin mo pa yan, puputulan ko ang ulo mo. Kumalat na naman ang takot sa mukha ng lahat. Madaling basahin ang iniisip nila dahil katulad ito sa novel. Ano na kayang mangyayari ngayon? Ako lang ang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. Hay nako, dami pang reklamo. Well, oo. Imbes na ipaliwanag ko ng daan-daang beses, mas madali siguro kung kayo na lang ang kumita. Tumaas ang mga sungay ng Dokaebi na parang antena at lumutang ito papunta sa kisame ng tren. Maya-maya, may narinig na boses. #B-7623 channel is open. The constellations have entered. Isang maliit na bintana ang lumitaw sa harap ng mga gulat na mata ng lahat. Nagsimula na ang main scenario. Dagdag. Main scenario hashtag is a proof of value, kategorya, main. Kahirapan, F. Kondisyon para matapos, pumatay ng isa o higit pang nilalang. Time limit, 30 minuto. Gantimpala, 300 coins. Kapag nabigo, kamatayan. Dagdag. Bahagyang ngumiti ang Dokaebi, naging transparent ang katawan nito at nawala papunta sa kabilang parte. Sige, good luck sa inyong lahat. Ipakita nyo sa akin ang magandang kwento. Kabanata 3. Pagsisimula ng bayad na serbisyo. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga tao matapos mawala ang Dokaebi. May mga sumubok lumabas ng tren at may mga tumatawag naman sa pulis. Kasama si Yusanga sa mga tumatawag. Pali, hindi sumasagot ang pali. Anong gagawin? Kumalma ka lang, Yusanga SSI, sabi ko habang nakatitig sa mga mata niyang wala sa sarili. Yusanga SSI. Nakatry ka na ba maglaro ng gawa ng development team? Yung laro kung saan nawasak ang mundo at iilan lang ang nakaligtas. Anong pinagsasasabi mo? Isipin mo na lang. Nasa loob tayo ngayon ng isang laro. Tahimik na din nilaan ni Yusanga ang kanyang labi. Laro, simple lang naman ito. Gawin mo lang kung ano ang sasabihin ko at huwag kang magdalawang isip. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Ano ang dapat kong gawin? Manatili ka lang dito at huwag gagalaw.
Sa wakas, dahan-dahan kong kinontrol ang aking paghinga. Kailangan ko rin ng oras para tanggapin ng buo ang lahat ng ito. 3 Ways to Survive in a Ruined World. Ang mga detalyeng nasa nobela lang dati ay nangyayari na ngayon mismo sa harap ko. Inunat ng Doka Ebi ang kanyang antena. Ang mga katawan na nakakalat na parang basura sa loob ng tren, ang empleyadong nanginginig dahil sa dugo. Ang matandang babae na daing ng daing sa kanyang upuan. Pinagmasdan ko ng mabuti ang bawat eksena. Para akong si Neo sa Matrix na nagdududa sa realidad. Nagmamasid, nagtatanong, at sa huli ay naniwala. Kinailangan ko ng tanggapin. Hindi ko alam ang dahilan, pero sigurado ako, totoo ito. Naging realidad na ang ways of survival. Isipin ko, paano ako makakaligtas sa mundong ito? Tara na, lahat, kumalma kayo, huminga ng malalim. May lumapit na tao eksaktong 5 minuto matapos mawala ang Doka Ebi. Isa siyang matipunong lalaki na maikli ang buhok at mas matangkad ng isang ulo kaysa sa karaniwan. Kumalma na ba kayo? Pwede bang itigil niyo muna ang ginagawa niyo at makinig sa akin sandali? Tumigil ang mga umiiyak at tumatawag sa telepono. Nang mapunta sa kanya ang atensyon ng lahat, muling nagsalita ang lalaki, gaya ng alam niyo, kapag may kalamidad, ang maliliit na gulo ay pwedeng mauwi sa maraming nasawi. Kaya ako na muna ang bahala sa sitwasyon. Ano, sino ka ba? Kalamidad daw? Anong pinagsasasabi mo dyan? May mga taong natauhan at ayaw tanggapin ang salitang kontrol. Kinuha naman ng binata ang isang ID mula sa kanyang wallet. Kasalukuyan akong tenyente sa hukbo at naglilingkod sa 6,502 unit. Nakahinga ng maluwag ang ilan. Sundalo pala, sundalo siya. Pero masyado pang maaga para maging kampante. Kakatanggap ko lang ng mensahe galing sa unit namin. Nagsiksikan ng mga tao para tignan ang cellphone ng sundalo. Nabasa ko rin naman ang laman nito ng malinaw dahil malapit lang ako. Nagkaroon ng level 1 national disaster. Lahat ng tropa ay magtipon agad. Maririnig ang paglunok ng lahat. National disaster nga talaga. Hindi na ako nagulat dahil inaasahan ko na ito. Ang ikinagulat ko ay ang ibang bagay. Tenyente Lee Hyun-sung. Iyong Lee Hyun-sung ay ang lalaking ito. Kilala ko siya. Una ko palang nakikita ang mukha niya pero ang pangalan niya ay malinaw sa isip ko. Isa siya sa mga pangunahing tauhan sa Ways of Survival. Steel Sword Lee Hyun-sung. Lumabas na ang isang karakter mula sa nobela. Ngayon, kailangan ko na talagang tanggapin ang nangyayari. Sundalo Nim. Ano ba talaga ang nangyayari? Sinusubukan kong kontakan ng unit ko pero... Ang Blue House. Anong ginagawa ng Blue House? Kontakan niyo agad ang presidente. Pasensya na. Ordinaryong sundalo lang ako at wala akong direktang linya sa Blue House. Bakit ikaw ang namumuno dito? Para sa kaligtasan ng lahat ng mamamayan. Habang mahina akong sumasagot si Lee Hyun-sung sa mga tanong, napagtanto kong tama ang mga detalyeng nabasa ko sa nobela. Pero, ganito ba talaga dapat ang unang pagpapakita ni Lee Hyun-sung? Habang iniisip ko ang mga komplikadong bagay na ito, may kakaibang kutob ang dumaan sa isip ko. Bilang nag-iisang mambabasa ng Ways of Survival, sigurado akong hindi ganito ang unang itsura niya sa kwento. Sa nobela kasi, sa dulo pa ng unang senaryo siya lumabas. Tapos bakit nandito na siya ngayon? Naguluhan ang isip ko. Mas maiintindihan ko ito kung mababasa ko ulit ang Ways of Survival. Nagsasalita na ang Prime Minister. Level 1 disaster talaga. Binuksan ng lahat ang kanilang cellphone dahil sa sigaw ng isang tao. Itinapat sa akin ni Yosanga ang screen niya. Dokya SSI, tignan mo ito. Hindi na kailangan mag-search. Kasi ang nasa unahan ng lahat ng website ay Prime Minister's speech. Siyempre, alam ko na kung ano ang laman ng video. Sa aking mga kababayan, may mga hindi kilalang terorista na kasalukuyang kumikilo sa iba't ibang lugar kasama na ang Seoul. Simpleng sabi lang ng speech. Gagamit daw ang gobyerno ng lahat ng paraan para labanan ng mga terorista at hindi sila makikipagnegosasyon. Kaya dapat daw magpatuloy lang ang buhay ng mga tao nang walang takot. Noong binabasa ko lang ito sa nobela, wala akong pakialam, pero ngayon na narinig ko mismo, medyo nabigla ako. Terorismo. Oo, mas madali sigurong isipin na ganoon na lang. Pero nasaan ang presidente? Bakit si Prime Minister ang nagsasalita? Nataman na yata ang presidente. Ano, totoo ba? Hindi sigurado, nabasa ko sa comment sa Naver. Buisit, peke naman yan siguro. Siyempre, alam kong hindi peke ang nabasa nila. Uwak. Ano, nabitawan ng mga tao ang kanilang cellphone nang may marinig na parang putok ng baril. Galing pala yun sa loob mismo ng screen. Chick, may malakas na tunog at napuno ng dugo ang screen. Saglit na tumahimik ang lahat at napagtanto kung ano ang nangyari. Prime Minister. Patay na ang Prime Minister. Sumabog ang ulo niya ng live.
Ilang beses pang narinig ang parang putok bago tumahimik ang lahat. At ang sumunod na lumabas sa screen ay ang Doka Ebi. Sinabi ko na sa inyo hindi ito terorismo o kung anuman. Walang makapagsalita at nakanganga na lang silang lahat na parang mga isda. Hindi pa ba nyo naiintindihan? Hindi pwede yan. Pakiramdam nyo ba laro lang ito? Nakakakilabot dahil sobrang kalmado lang ng boses niya. Hindi ko na malayang nakakuyom na pala ng mahigpit ang mga kamao ko. Haha, base sa data, magagaling daw maglaro ang mga tao sa bansang ito. Kaya paano kung taasan natin ang hirap? Beep, isang malaking orasan ang lumitaw sa ere. At kasabay noon, mabilis na bumaba ang bilang. Binawasan ko na ng 10 minuto ang natitirang oras, 10 minuto na lang ang natitira. Kung walang papatayin sa loob ng susunod na 5 minuto, lahat ng nasa tren na ito ay papatayin. Ano ba to? Biro lang ba to? Hindi ba nyo narinig ang sinabi kanina? Hoy, narinig nyo ba? Sundalo Nim, ano na gagawin natin? Bakit wala pang pulis? Lahat kayo, kumalma at makinig sa akin. Dahil sa sinabi ng Doka Ebi, lumala ng husto ang sitwasyon at hindi na ito kayang ayusin ni Lee Hyun-sang. Ramdam ko na mahigpit na nakakapit si Yoo Sang-ga sa kwelyo ko. Pero kahit ganito, hindi mawala-wala sa isip ko ang kakaibang pakiramdam. Lumabas na si Lee Hyun-sung, isang supporting character. Bakit wala pa rin yung isa? Base sa alam ko, dapat nakita ko na siya ngayon. May namatay sa likod. Mula sa bintana, nakita ang nangyayari sa kabilang bagon na 3,907. Mapatla ang mukha ng pumatay doon. Iharang natin. Huwag nating papasukin sila. Mahigpit na hinawakan ng mga tao ang pinto pero wala namang saysay. Hindi naman doon nakatago ang kalaban. Bawal pumasok o lumabas ang kahit sino hanggat hindi tapos ang senaryo. Kasabay ng mensaheng yon, parang may tumama sa pader na hindi nakikita at napaatras silang lahat mula sa pinto. Ano ba to? Muling narinig ang boses ng Doka Ebi, haha, may mga lugar na exciting na, may iba naman na hindi pa nagsisimula. Sige, special service ito. Ipapanood ko sa inyo kung ano ang mangyayari kapag wala nang nangyari sa loob ng 5 minuto. Isang malaking screen ang lumitaw sa loob ng subway. Ang nakita sa loob ay isang classroom. Nanginginig ang mga babaeng estudyante na naka-navy blue uniform. Kinagat ng isang lalaki ang kanyang kuko at bomb ulong, uniform ba yan ng Depong High? Bip 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 bip, nakakakilabot na tunog ang umalingaw-ngaw. Tapos nagsigawan na ang mga estudyante. Tapos na ang oras. Simula na ng bayad na settlement. Pagkatapos ng anunsyo, isa-isang sumabog ang ulo ng mga babaeng nasa unahan. Isa-isa, sunod-sunod. Paulit-ulit na sumabog ang mga ulo. Sumigaw at tumakbo ang mga estudyante papunta sa pinto o bintana. Paano? Nabasag ang mga gamit, napiunit ang mga kuko pero hindi bumukas ang pinto. Walang makalabas. Piyong. Tuloy-tuloy ang pagsabog ng mga ulo. Hanggang sa may isang babae na sinakal ang kaibigan niya at namatay ito habang daing na daing. Maya-maya, isa na lang ang natitira sa screen na tumitingin sa paligid. #Bay23515 channel. Depong Girls High School, Year 2 Class B Survivor, Lee Ji-hai. Nawala ang imahe ng babae sa screen. Tapos nagtanong ang Doka Ebi, kamusta? Maganda ba panoorin? Nakangiti lang ang Doka Ebi habang nagsasalita pero wala nang tumitingin sa screen. Ang mga taong nagkakatinginan ay dahan-daang lumalayo sa isa't isa. Buisit, ano ba to? Kahit si Yoo Sang-ga ay bumitiw na sa pagkakahawak sa akin. Pero hindi naman siya lumayo. Naging libre ang mga kamay ko kaya binuksan ko ang cellphone ko. Bakit wala pa ring lumabas na taong yon? Halo-halo ang impormasyong alam ko sa nobela at ang mga bagong nangyayari. Ang tanging paraan para malampasan ito ay mabasa ulit ang Ways of Survival. Pero saan ko pa ito makikita? Hindi naman sikat ang nobela para ma-pirated o ma-share. Teka, sandali, isang attachment. Natigilan ako nang makita ang notification sa cellphone ko. Baka, hindi pwede. Naguluhan ako nang buksan ko ang file na nakadikit sa email. Ang pangalan ng file na galing kay author ay 3 Ways to Survive in a Ruined World, TXT. Kabanata 4. Pagsisimula ng bayad na serbisyo. Napangiti ako. Kinusot ko ang mata ko at tiningnan ulit kung totoo ba ito. TXT file ang format. Ibig sabihin, ang regalong ipinadala niya ay kopya mismo ng nobela niya. Nakakuha ka ng exclusive attribute. Na-activate na ang exclusive skill slot. May boses na narinig sa tenga ko pagkabukas ko ng file. Hindi na ako nagulat kung nagbago man ang mundo at naging ways of survival. Lahat naman ng nakaligtas sa kwento ay may mga attributes at skills. Tahimik kong sinabi sa isip ko, attribute window. Kailangan kong malaman kung ano ang nakuha ko.
hindi mo ma-activate ang attribute window. Ha? Inulit ko ulit pero ganoon pa rin ang resulta. Nakakabaliw. Ganito rin ba talaga? Kung hindi ko mabuksan ang window, hindi ko malalaman kung anong kapangyarihan o skills ang meron ako. Sabi nga nila, kilala mo ang sarili mo at ang kalaban, hindi ka matatalo. Pero ngayon, pati sarili ko hindi ko kilala, paano pa ang iba? Matapos akong matulala sandali, sumuko na lang ako at nagpasya ng basahin ang text na binigay ng author. Tumaas ang bilis ng pagbabasa mo dahil sa epekto ng exclusive attribute. Hindi ko man alam kung anong attribute to, pero wala pang isang minuto ay nabasa ko na agad ang unang bahagi ng nobela dahil dito. At nahanap ko nga, huminto ang daliri ko sa simula ng kwento, yung eksena kung saan may ginagawa ang bida sa loob ng tren. Nakita niya ang mga taong nagkumpulan sa likod ng bagon 3,707. Ang hawak niyang lighter ay malamig sa pagkakahawak. Sa pagkakataong ito, hindi siya pwedeng magkamali. Gagawin niya ang lahat para sa layunin niya. Takot ang nakikita sa mukha ng mga tao. Wala siyang naramdamang konsensya. Panandalian lang ang lahat. Tiningnan niya sila ng walang awa. Maya-maya, gumalaw ang daliri niya at nagliyab. At doon nagsimula ang lahat. Nanigas ang katawan ko at paulit-ulit kong binasa ang linyang iyon. Hindi nagtagal, nalaman ko kung bakit ako kinakabahan. 3,707. Kusa akong tiningnan ang numero ng bagon na sinasakyan ko ngayon. 3,807. Ang bagon na kinaroroonan ko ay nasa likuran mismo ng bagon na sinasakyan ng bida. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay ko. Teka lang, ilan ba talaga ang nakaligtas sa bagon na ito sa original na kwento? Tumingin siya sa bintana papunta sa bagon 3,807. Huli na ang lahat, hindi na ito mapipigilan. Sa madaling salita, 2 tao lang ang nakaligtas doon. 2 lang. Ibig sabihin, lahat mamamatay maliban sa 2. At alam ko na kung sino ang mga iyon. Tumingin ako at blanco ang tingin kay Yusango. Baka mamatay ang babaeng ito. Pati ako, Dokya SSI, hindi ba natin ito mapipigilan? May nangyayari na sa direksyon na itinuro niya. May daing. Isang binata ang nakaluhod sa harap ng matandang babae. Buisit, bad trip ako tapos ang ingay-ingay mo. Tumahimik ka nga. Ang binatang ito ay yung estudyanteng nakasandal kanina sa pinto. Payat ito at maputi ang buhok. May nakasulat na pangalan sa ID niya. Kim Namwon. Pamilyar na pangalan iyon sa akin. Si Lee Hyun-sung at Kim Namwon lang ang nakaligtas sa bagon na iyon. Wala nang mahalaga. Sila lang ang kailangan ko. Di ba sabi ko tumahimik ka? Galit na hinawakan ni Kim Namwon ang kwelyo ng matanda. Nanghina ang tuhod ng lola at halos matamba. Iniinda na lang niya ang mga sampal ni Kim Namwon. Slap, slap. Sa normal na sitwasyon, may pipigil na sana. Pero ngayon, walang gumagalaw. Hindi nagtagal, naging suntok na ang mga sampal. Titulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Maririnig ang tunog ng kamao na tumatama sa laman. Nag-alangan ng ilang lalaki pero walang lumapit. Ang nakagulat, si Han Meiyango ang unang kumilos. Binata, paano mo magagawang ganito ang isang matanda? Pero ang isinagot lang sa kanya ay boses na puno ng pangungutya. Mister, gusto mo bang mamatay? Ano, hindi mo pa ba naiintindihan ang sitwasyon? Anong kalokohan ang sinasabi ng batang ito? Tumawa lang si Kim Namwon sa mga murang binitiwan ni Han Meiyango. Itinuro niya ang kisame ng tren. Hindi ba niyo nakikita yan? Sa kisame, may hologram na nagpe-play. P patawad. AAAACK. Mamatay ka. Mamatay ka. Hindi lang tren o paaralan ang pinapakita. Live video ito ng mga taong namamatay sa iba't ibang lugar. Nagsalita ulit si Kim Namwon. Hindi pa ba niyo gets? Hindi darating ang sundalo para iligtas tayo. At kailangan may mamamatay. Anong pinagsasasabi mo? Kailangan nating pumili kung sino ang papatayin. Hindi makasagot si Han Meiyango. Tumindig ang balahibo niya. Alam ko kung ano ang iniisip niyo. Kailangan pumatay ng kapwa para mabuhay. Gawain lang yan ng mga walang puso. Pero alam niyo, mas malakas ang puwersa dito kaysa sa atin. Higit sa kontrol natin to. Mamamatay tayo kapag hindi tayo pumatay. Sino ang maninisi sa atin? Mamamatay ka ba dahil lang sa prinsipyo? Ay iyon. Isipin niyo mabuti. Ang mundong kilala niyo, tapos na. Nanginginig ang balikat ni Han Meiyango. At hindi lang siya. Unti-unting gumuguho ang moralidad ng lahat. At doon pumasok si Kim Namwon. Sa bagong mundo, kailangan ng bagong batas. Kim Namwon. Ang binatang pinakamabilis umangkop sa mundo ng ways of survival. Lumingon siya at ipinagpatuloy ang pananakit sa lola. Sa pagkakataong ito, walang pumihil. Si Han Meiyango, ang ibang lalaki, pati si Lee Hyun-sung. Nanginginig ang kamao ng sundalo habang tulala sa kawalan. Baka nakagawa na rin siya ng desisyon.
Haze, ang hirap pumatay. Manunood na lang ba kayo? Gusto nyo bang mahuli? Nanginginig ang mga tao sa sinabi niya. Kasing dali ng librong binabasa ko, nababasa ko ang iniisip nila. Kung walang papatayin sa loob ng 5 minuto, lahat tayo dito mamamatay. Nagbago ang tingin ng mga mata nila. Kung hindi mamamatay ang lola, mamamatay tayong lahat. Ang pinakaprimitong anyo ng paningin ng isang nilalang. Tama. Tama ang sinabi ng gagawang ito. Kung hindi natin gagawin, lahat tayo mamamatay. Ang unang lalaki ay tumakbo papunta kay Kim Namwon. Sinipa niya ang lola na nakahiga at nakabaluktot na sa sahig. Nakalimutan niyo ba? Kailangan may mamatay. Para mabuhay tayo. Aput Angina, bahala na. Pangalawa, pangatlo, lahat sila. Yung mga nakatayo lang kanina, yung mga duwag na nag-aalinlangan, yung estudyanteng nagbe-video, yung nanay ng bata, at si Han Mei Yango. Lahat sila ay sinaktan ng matanda, gustong-gusto itong patayin. Mamatay ka na. Para silang mga gwardya na nagtutulungan sa execution. Para silang sabay-sabay na humihila ng lever para walang makakaalam kung sino talaga ang pumatay. Sinisipa at sinusuntok nila ang matanda ng walang awa. At ako, nanunood lang. Nakatayo lang ako, parang nanunood lang ng nangyayari sa ibang mundo. Ang lola na hindi ko man alam ang pangalan ay nakatakda ng mamatay. Sa original na kwento, namatay siya. Kaya, hindi kasalanan ng pagmasdan lang ang kamatayan niya. Sa sandaling iyon, tumayo si Yosango. Mamamatay ka. Kusa ko siyang hinawakan. Sabi ko huwag kang gagalaw. Nanginginig ang braso na hawak ko. Nakuyam ng mahigpit ang palad ni Yosango para itago ang pangamba. Alam ko. Mamamatay ka, Yosango SSI, kapag pumunta ka dyan. Takot na takot ang mga mata niya. Pero kahit ganon, napagtanto ko, kahit nagbago ang genre ng kwento, may mga tao pa ring nagniningning. Yosango SSI. Umupo ka. Pero hindi si Yosango ang taong makakapagbago ng kwentong ito. Hindi siya ang bida ng mundong ito. Pero, gawin mo ang sinabi ko, ngayon lang ito. Hindi na ako makikialam pagkatapos nito. Matapos kong pilitin siyang maupo, huminga ako ng malalim at humarap. Itinuwid ko ang likod ko at nanginginig habang ibinubuga ang hangin. Dahan-dahan kong inihanda ang sarili ko. Sa totoo lang, medyo maaga pa para lumabas ako. Hindi ito ang plano ko dati. Dokya SSI, hindi ko siya sinagot at tiningnan ng mga tao. Yung mga taong gustong pumatay sa matanda. Hindi ako kumikilos kanina dahil takot ako kay Kim Namwon o sa kanila at hindi rin dahil pumapayag ako sa ginagawa nila. Naghihintay lang ako. Hinihintay ko ang tamang oras para kumilos. At, kwaang, ngayon na. Pumuno ng ingay ang tenga ko at yumanig ang tren. Nagsigawan ng lahat. May usok na lumabas mula sa kanang bahagi ng bagon. Nagsimula na. Kumilos na siya. Pumadyak ako ng malakas gamit ang kanang paa. Dinadaanan ko ang mga sumisigaw at nakaupo papunta sa kinaroroonan ng lola. Bumangga ako kay Kim Namwon at pareho kaming natamba. Sa unang tingin, parang inililigtas ko ang lola pero hindi iyon ang tunay na pakay ko. Nasana, mabilis kong tiningnan ang paligid. May nahulog malapit sa lola dahil sa pagsabog. Isang batang umiiyak sa gitna ng kaguluhan. Yung batang may hawak na lambat kanina. Moalang galang na. Kinuha ko ang lambat mula sa bata. Nang isuot ko ang kamay ko sa loob, naramdaman ko ang matigas na katawan ng mga tipaklong. Kumuha ako ng isa at ibinigay sa bata. Tapos humarap ako sa lahat. Tumigil kayo. Hindi kayo mabubuhay kapag pinatay nyo ang lola. Malinaw ang boses ko dahil tumahimik ang lahat matapos ang pagsabog. Isa-isa akong tiningnan ng mga tao. Sabihin nating napatay nyo ang lola. Ano na ang susunod? Maganda makita ang gulat sa mukha nila. Dagdag ko pa. Ang pagkamatay ng lola ay bibilangin bilang first murder at mananalo tayo sandali. Pero tapos nun, ano na? Kung totoo ang sinabi ng Doka Ebi, kailangan nyo pumatay tig-isa. So sino ang papatayin nyo pagkatapos ng lola? Yung katabi nyo ba? Napalayo ang mga tao sa isa't isa nang maisip nila yon. Takot ang makikita sa mga mata nila. Sa totoo lang, alam naman nila. Simula pa lang ito, napansin ni Kim Namwon na naguguho ang tiwala nila. Ano kayang iniisip nyo? Di siya naman ang sunod. Mga duwag, huwag kayong mag-alala, pantay-pantay naman ang tsansa. Alam kong ganyan ang sasabihin niya. Pinutol ko siya gamit ang kamay ko. Hindi nyo kailangan sumugal ng ganyan. May paraan para mabuhay kayo kahit hindi kayo pumatay ng tao. Anong paraan? Nagkagulo sila. Namula ang mukha ni Kim Namwon. Nakalimutan nyo ba? Ang kondisyon para manalo ay hindi pumatay ng tao. Naguguluhan pa ang karamihan pero may ilang nakakuha ng punto. Pumatay ng isa o higit pang buhay na nilalang. Tama.
Simula pa lang, hindi naman nabanggit ang salitang tao. Pumatay ng isa o higit pang buhay na nilalang. Ibig sabihin, kahit ano na may buhay. May isang taong mabilis umintindi at sumigaw habang nakatingin sa hawak ko. Insekto. Mga insekto. Tumatalo ng mga tipaklong sa loob ng lambat. Naningkit ang mga mata ng lahat. Tumango ako. Tama. Mga insekto. Kumuha ako ng isa sa loob. Yung malaki at mataba na nakita ko kanina. Ay bigay mo yan sa akin. Bilis. Isa lang. Isa lang kailangan ko. Dahan-dahan akong umatras habang tinitignan silang lumalapit. Kanina, handa silang pumatay ng matanda para mabuhay. Pero ngayon, napapangiti ako. Bakit? Kahit nakakatakot ang sitwasyon, bakit parang sumasaya ang puso ko? Gusto nyo ba? Ikanaway ko ang lambat na parang nanunukso. Ilang tao ang tumalon papunta sa akin. E di hulihin nyo. Dinurog ko ang tipaklong sa kamay ko. Nakamit mo ang achievement na first kill. Nakatanggap ka ng 100 coins bilang reward. Kasabay noon, ibinato ko ng malakas ang natitirang lambat papunta sa kabilang dulo, malayo sa lola at sa mga tao. Baliw ba ito? Nakawala ang mga insekto at nagsiliparan palaya para sa kalayaan. Kabanata 5. Pagsisimula ng bayad na serbisyo. Nagkagulo ang lahat nang makitang kumakalat ang mga insekto sa buong tren. Hoy, bakit mo ginawa yan? Habang ang iba ay tulala pa rin, ang mga mabilis kumilos ay agad na lumapit sa akin. Buisit ka. Sige hanapin nyo na lang. 3 minuto na lang ang natitira. Parang senyales iyon at nagsimula ng halughugin ng mga tao ang buong tren na parang mga hayop na nawala sa sarili. May nakuha ako. Ang saya ng mga nakahuli at ang awayan ng mga hindi, naging magulo na naman ang buong lugar. Bakit mo ginawa yan? E di binigay mo na lang sa kanila? Lumingon ako at nakita kong nakatayo na si Kim Namwon. Maingat akong sumagot sa kanya habang inaabot niya ang leeg niya, 12 tao ang natitira dito. 3 insekto lang ang nasa loob ng lambat. Kumunat ang noo niya sandali tapos biglang humagalpak ng tawa. 12 sa 3. Ha 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 ha. Tama naman. Hindi naman lahat mabubuhay di ba? Kaya mo yan inihagis? Oo, huwag mo akong pagtawanan. Panipi tandang pananong panipi. Hindi gagawin yan ng taong matino sa ganyang dahilan lang. Lalong lumaki ang ngiti ni Kim Namwon. Sabihin mo na nga, gusto mo lang makita yung ganitong eksena, di ba? Naalala ko si Kim Namwon na kilala ko sa Ways of Survival. Sa sandaling iyon, may narinig akong boses sa tenga ko. Exclusive skill, character list is activated. May lumabas na window sa harap ng mata ko. Hindi ko pa alam kung ano mismo ang attribute ko pero tiningnan ko ang impormasyon sa harap ko. Character information. Name, Kim Namwon. Age, 19. Constellation support, none. Private attribute, Chuunabeo. Exclusive skills, unusual adaptability LV. 3, knife fighting LV. 1, blackening LV. 1, overall stats, stamina LV. 3, strength LV. 4, agility LV. 6, magic power LV. 4, overall rating, a Chuunabeo who was blackened by a special occasion. It is recommended that you don't get involved with him. Karamihan sa mga Chuunabeo sa nobela ay nagpapakamatay dahil hindi nila kinaya ang naging realidad. Pero iba itong si Kim Namwon sa harap ko. Siya ang delusion demon, Kim Namwon. Ang binatang kilala sa bansag na iyon ay hindi ordinaryong may sakit sa pag-iisip. Matagal na niyang hinihintay ang pagkawasak ng mundo at nakapag-adjust siya sa bilis na hindi pangkaraniwan. Makipag-alyansa ka sa akin. Ano sa tingin mo? Aya niya sa akin ngayon. The character Kim Namwon has a favorable impression of you. Your understanding of the character Kim Namwon has increased. Siguradong makakaligtas ako kung sasama ako sa kanya. Kung hindi ko nabasa ang Ways of Survival, baka iba ang naging desisyon ko. Sorry pero sanay akong mag-isa. Talaga, sayang naman. Dahan-daang din ilaan ni Kim Namwon ang labi niya at lumapit. E di pakiusog naman. May aasikasuhin ako sa matandang nasa likod mo. Lumingon ako. Nakahiga ang lola na duguan at halos hindi na humihinga. Ano bang gagawin mo? Kailangan mo pa bang magtanong? Hindi ka ba hahanap ng insekto? Insekto? Bakit ko hahanapin yun? Tumawa si Kim Namwon. May nahuli na nga akong insekto dito sa harap ko eh. Ramdam ko ang intensyon niyang pumatay. Ang karakter na sa libro lang nakikita ay nasa harap ko na ngayon at puno ng kabaliwan. Kaya naman pala, may halong paghanga ang naramdaman ko. Totoong ganito siya katulad ng nabasa ko. The character Kim Namwon has a slight decrease in favorability. Ano yang tinitignan mo? Hindi ka ba alis dyan dali? Mahirap eh. Ha? Hindi ako uusog. Haha, magbabida ka ba ngayon? Multiple personality disorder ka ba? Hindi ako sumagot.
Unti-unting nagdilim ang mukha ni Kim Namwon at nanlamig ang mga mata niya. Hala, sandali. Kaya mo ginawa yan kanina para iligtas yan di ba? Totoo ba? Grabe, gusto mong iligtas ang lola? Ha ha ha. Ang galing. Ang galing talaga. Totoo ba yan? Tahimik pa rin ako. Habang tinititigan ko siya, bumalik sa alaala ko ang lahat. Kaya pala. Ikaw pala yung tipo ng tao na pinakaayaw ko. Pare-pareho lang kayong lahat. Mga alaala nung naiinis ako sa kanya habang binabasa ko ang nobela. The character Kim Namwon despises you. Ano bang sinabi mo? Tiningnan ko ang timing at yumuko para iwasan ang suntok na mabilis na dumating kahit hindi pa siya tapos magsalita. Oh, hindi masama. Kahit alam kong parating na yon, nakaramdam ako ng hangin sa itaas ng ulo ko. Hindi ordinaryong suntok yon. Blackening LV.1. May maitim na usok na lumabas sa buong katawan niya. Ito ang skill na kaakibat ng attribute niyang Choonabeo. Bihirang may gumamit ng skill bago matapos ang unang senaryo pero nagawa niya agad. Kaya naman pala isinama siya ng bida sa grupo kahit masama ugali niya. PF. Pagkatama, nanginginig ang kanang balikat ko. Hindi ako mananalo kung lalabanan ko lang siya ng ganito. Gagamitin ko na ba yun ngayon? Habang nagkukwenta ako, may narinig na namang mensahe. Your understanding of the character Kim Namwon has increased. You are close to the conditions of use for the exclusive skill Omniscient Reader's Viewpoint LV. Isa. Omniscient Reader's Viewpoint? Ano yun? The conditions of use for the exclusive skill Omniscient Reader's Viewpoint LV. Isang have been reached. Sumabli ang suntok ni Kim Namwon at tumama sa sahig. Haha, ano ba to? Bakit parang mas lumakas ako? May nakitang bakas ng kamao sa sahig. Unti-unti niyang nararamdaman ang lakas na meron siya ngayon. Kwang, kwang, kwang. Paulit-ulit niyang binubuno ang sahig na kayang pumulverize ng buto. Galit na galit siya. Bakit hindi ako makasugat? Bakit? Siyempre hindi siya makasugat. Dahil sa skill na nakuha ko. Exclusive skill, Omniscient Reader's Viewpoint LV. Isang has been activated. Sa oras na na-activate ito, parang nababasa ko ang isip niya at alam ko kung saan siya hahampas. Halimbawa, kanan, mabilis akong umilag. Kanang mata, yumuko ako at naiwasan ng kamao. Ang galing mo umiwas Mahirap akong lumaban dahil hindi naman ako athletic pero sapat na ang makaiwas sa karamihan ng atake niya. Kaliwang hita, kaya ko pa to tiisin. Ang mahalaga ay mapatagal ang oras. Itinuro ko ang orasan sa ere. 2 minuto na lang, bata. Naiipit si Kim Namwon sa pagitan ko at sa lola. Buisit, sa pagkakataong dapat ay sa lola siya pupunta, napahinto siya. Kinailangan kong hawakan ng lola at gamulong palayo. Kapag namatay kasi ang lola, matatapos ang senaryo at makakaligtas siya. Kahit anong mangyari, hindi ko siya hahayaang manalo. Haha, alam ko ng ganyan kakikilos. May kinuha siyang bagay sa bag niya at kinabahan ako bigla. Nagniningning ang talong sa ilaw. Isang MacGyver knife. Nakalimutan ko, mahilig pala talaga siya sa mga military stuff. Swig. Dahil sa skill na knife fighting at blackening, halatang kung saan nakatutok ang talong doon siya sasaksakin. Puso. Alam ko kung saan papunta pero hindi ko na ito maiiwasan ng tuluyan. Kaya minabuti ko na lang na ilihis ng kaunti para hindi sa puso tumama. Chick, halos dumaikit na sa puso ko pero tumama ito sa balikat ko at malalim ang hiwa. Sakit, sobrang sakit, parang nagliliyab ang balat ko. Lumabo ang paningin ko at parang nilalapian na ako ng kamatayan. Haha, ngayon mamatay ka na. 1 minuto at 30 segundo na lang ang natitira. Tiningnan ko ang lola. Pasensya na lola, pero kailangan ko nang gamitin yun ngayon. Chunhil High School, grade 2, Kim Namwon. May tanong ako sa'yo. Ano yun? Sa tingin mo, buhay ba ang itlog ng insekto? Kinuha ko sa bulsa ko ang tipaklong na pinatay ko kanina. Kitang-kita ang punong-puno itong itlog. Prit, may tunog na parang may pumutok at tumapon ng kung anong likido sa kamay ko. Nakakadiri ang pakiramdam pero may mga mensaheng dumating. You have killed a living thing. 100 coins have been earned as additional compensation. You have killed a living thing. 100 coins have been earned as additional compensation. Sunod-sunod na pumasok ang mga notification sa tenga ko. Kumunat ang noo ni Kim Namwon. Itlog, ano pinagsasabi mo dyan? Pinapatagal mo lang ba oras? Mukhang ganun na nga. Paano ko malalaman yan? Lagi naman akong natutulog sa biology class Tiningnan niya ang dugo sa balikat ko at tumawa. Pero may alam akong sigurado. Alam mo ba kung ano yun? Ano, mamamatay ka na? Bago pa ako makasagot, inihampas niya na ang kutsilyo. Mabilis na atake na halos hindi na maiiwasan. A large number of coins has been acquired. Do you want to check the coin usage tips?
Wala na akong panahong makinig pa dyan. Alam ko naman kung para saan to. Hindi ikaw ang mamamatay, ikaw ang papatayin, bulong ko sa sarili sabay sigaw. 2,700 coins have been invested into stamina. Stamina LV. Isagitling mas mahigit stamina LV. 10. Your stamina level has increased dramatically. The durability of your body has greatly increased. Tumagos ang kutsilyo papunta sa dibdib ko. O sa tingin lang ng iba ay tumagos. Parang bato na ang balat ko at gasgas lang ang naiwan nito. Nanlalaki ang mata ni Kim Namwon sa gulat. Bakit? Sasabihin ko na ang sagot. Ang sagot, buhay ang itlog. Anong? At kapag panahon ng pangingitlog, higit sa 100 itlog ang inilalabas ng isang tipaklong. Itlog, buhay, 100. Sayang, kulang ang utak niya para maintindihan agad ang ibig kong sabihin. Wala na ring oras. Anong pinagsasabi mo dyan? Kahit hindi mo maintindihan, okay lang. 1 minuto na lang. Ngayon, takot na ang makikita sa mukha niya. Oh, mamatay ka. Mamatay ka na. Tinutok niya ang kutsilyo sa leeg ko. Hindi ko na ito ininda pa. Kakakang. Baka mas manipis ang balat dito kaysa sa dibdib, kaya medyo malalim ang sugat kaysa kanina. Pero wala namang masyadong sakit. Kim Namwon. Sa likod niya, makikita pa rin ang mga taong naghahanap ng insekto at ang mga handang pumatay para mabuhay. Tama ka. Pareho tayo ng uri ng tao. Baka nailigtas ko pa sila kung gumawa ako ng paraan. Bakit? Bakit hindi ka mamatay? Bakit? 55 segundo. 50, 45. Kahit anong gawa niya, gasgas lang ang naiiwan. Dumudugo man, hindi tumatagos ang talem. 30 segundo na lang nang magsalita siya. Binitawan niya ang kutsilyo at lumuhad sa harap ko. Iligtas niyo ako. 25 segundo. Tulong. Iligtas niyo ako. Please. Bakit ko gagawin? 20 segundo. Mahalaga ang buhay. Alam niyo yan? Yan ang batas ng lumang mundo. Sabi mo nga kanina Sa bagong mundo, kailangan ng bagong batas. 10 segundo. Ayoko. Ayoko. Ayokong mamatay. ACK. 5 segundo. Tumakbo siya papunta sa akin at tinutok ang kutsilyo sa mata ko. Sa sandaling hahampasin na niya ako. The given time has run out. Malakas na tunog at sumabog ang ulo ni Kim Namwon. Paid settlement will begin. Simula kay Kim Namwon, isa-isang sumabog ang ulo ng mga tao sa buong tren. 1, 2, 3. Parang fireworks ang pagsabog ng mga ulo na hudyat ng bagong panahon. Pinagmasdan ko ang lahat na may halong saya, konsensya, at kakaibang pakiramdam. Bakit? Bakit sobrang kalmado ko lang habang nakikita to? Parang nagbabasa lang ulit ako ng libro. You have killed 124 na living things. Kill history, 1 grasshopper, 123 grasshopper eggs. You have killed non-resistance living things, so the number of coins you have acquired is reduced by half. 6,200 coins have been acquired. The number of coins used for the stats level up is automatically subtracted. You have a total of 3,500 coins. The mass murderer achievement has been gained through excessive killing. Nakita ko ang refleksyon ko sa madilim na bintana ng tren. Ibang tao ang nakikita ko. Kahit ilang beses ako tumingin sa salamin dati, hindi ko nakita ang ganitong itsura ko. Pinunasan ko ang dugo sa pisngi ko. Hindi naman pala dugo sa mukha ko kundi dugo sa salamin. Kiek, yumanig ang tren at muling gumalaw. Pamilyar na tunog ng riles ang narinig. Maya-maya, pumasok ang liwanag at nawala ang dilim. Nasa taas na kami ng lupa. Sa labas ng bintana, makikita ang Han River at Seoul. Oh, may daing na narinig. Daing ng mga taong nakahinga ng maluwag dahil buhay pa sila. Pero hindi nagtagal, nagbago ang ibig sabihin ng daing na iyon. Kabanata 6. Ang bida. Huminto ang tren sa kalagitnaan ng Donggo Bridge. Diyos ko! Tumayo ang ilang nakaligtas at tiningnan ang tanawin sa labas. Ang wasak na Seoul at mga gumuhong gusali. May mga halimaw na parang higanteng ahas na kumakain sa mga labi ng eroplanong bumagsak sa Han River. Anong klaseng? Agad kong nakilala kung ano sila. Mga ichthyosaur, o mas kilala bilang sea serpent. Sa mundo ng ways of survival, sila ay nakaklasify bilang grade 7 monsters. Tumingin ang isa sa mga ito sa direksyon namin. Yuuwa, parating siya. Nagsigawan ng lahat sa takot. Pero nanatili lang akong kalmado habang pinagmamasdan ito. Hindi sila banta para sa amin ngayon. Kurururong. Umikot lang ang halimaw sa ilalim ng tulay at nawala sa isang bulan ng hangin. Sa mundo ng ways of survival, mas mahalaga ang mga senaryo kaysa sa anupaman. Hanggat nasa ilalim kami ng proteksyon nito, hindi kami basta-basta aapihin ng mga ganitong halimaw. Sa ngayon man lang,
Naantala ang distribution ng reward dahil sa unexpected scenario check. Maghintay lamang. Dapat ay nagsimula na ang pagbibigay ng reward pero error message lang ang lumabas. Marahil ay dahil ito sa akin. Tiningnan ko ang katawan ni Kim Namwon na putol-putol na. Sa original na kwento, si Kim Namwon ang pumatay sa karamihan ng tao sa bagon na ito bago siya pumunta sa susunod na senaryo. Pero pinigilan ko ito. Kung tama ang hula ko, may mga hindi matutuwa sa nangyari. Sino sila? Hindi dito sa lupa. Nasa langit sila. Dahil sa pagkamatay ni Kim Namwon, 2 constellation ang nagpakita ng galit sa iyo. Constellations. Ang mga misteryosong nilalang sa nobela. Mga nilalang na nanunood lang mula sa malayo at sila ang may gawa ng lahat ng trahedyang ito. Nang lumabas ang mensahe tungkol sa kanila, napagtanto ko na nagsisimula na talaga ang lahat. Nakakatawa isipin. Noong isang araw, ako yung nagbabasa. Ngayon, sila naman ang nakatingin sa akin. May ilang constellation na humanga sa ginawa mo. Nag-donate sila ng 500 coins. Kung may galit, mayroon ding natutuwa. Pero sa totoo lang, hindi ako komportable. Wala naman akong magagawa sa kanila ngayon. Hayaan silang manood. Pinulot ko ang kutsilyo ni Kim Namwon sa sahig at naisip. Manood kayo. Sa huli, buhay nyo rin ang magiging bayad sa pinapanood nyo. Dokya SSI? Ayos ka lang ba? Tumingala ako at nakita si Yu Sango. Nakayuko siya at pagod na pagod. May dugo sa puti niyang blouse at punit ang medyas niya. Wala na ang dating Yu Sango na kilala ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Sorry, hindi ko nailigtas ang lola. Tiningnan ko ang bangkay ng matanda na wala ng ulo. Hindi ko man alam ang pangalan niya, alam kong marami pang ganito ang mamamatay sa hinaharap. Komplikado ang tingin sa akin ni Yu Sango. Bakit parang sanay na sanay ka na, Dokya SSI? Ano? Wala yun. Sa halip, salamat. Bakit ka nagpapasalamat? Iyon kasi. Ako yung, naalala ko bigla. Inihagis ko pala ang lambat sa direksyon niya kanina. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Nagkataon lang yun. Hindi na mauulit. Tumango na lang siya. Hindi niya alam ang totoo pero matalino siya. Naintindihan niya ang punto ko. May nabuhay dahil sa desisyon ko at may namatay din. Kahit sino pa ang mabuhay, hindi ako karapat-dapat na pasalamatan. Wow, ang galing naman. Lumabas na ang Doka Ebi sa ere. Anong nangyari dito? Kanina pa ako nanunood sa ibang bagon Puno ng tuwa at gulat ang mukha niya. May mga kumukutitap na bituin sa ulunan niya. Binilang ko ang mga ito. 1, 2, 3, 20, 21. 21 sa kabuuan. Siguradong matutuwa to. 21 constellations ang nakakonekta sa channel ko. Ha. Hindi naman masama Salamat sa support. Lahat ba, naipakita nyo naman ang halaga nyo? Ang bilang ng bituin ay katumbas ng bilang ng constellations na nanunood. Hindi naman sobrang dami ang 21 pero malaking bagay na yun para sa isang baguhang Doka Ebi. Ang dami ng nakaligtas Yung sa kabilang bagon din, grabe rin. Mukhang magiging exciting ang araw na to. May pinindot siya sa ere at lumabas ang listahan ng mga buhay. Mga nakaligtas sa tren 3,437 papuntang Bulguang, bagon 3,807, Kim Do-kye, Lee Hyun-sung, Yu Sang-go, Han Mayan-go, at Lee Hil-young. Kabuuang 5 tao. 5. Mas marami kaysa sa inaasahan ko. Isa-isang tiningnan ko ang mga mukha nila. Si Lee Hyun-sung, matipuno at malakas, kaya asahan na mabubuhay siya. Si Yu Sang-go din, may tiwala ako na makakaraos. At si Lee Hil-young. Kung tama ang hula ko, ito yung batang katabi ko ngayon. May nangingitim pa na likido sa kamay niya, dugo ng tipaklong na dinurog ko kanina. Nakatitig lang ang bata sa bangkay ng nanay niya na wala ring ulo. Iniwan siya ng nanay niya kanina para sumama sa mga papatay sa lola. Nakita ng bata ang lahat mula simula hanggang wakas. Nag-alangan ako sandali bago ko hinawakan ang balikat niya. Hindi ito awa para lang magmukhang mabait. Sa madaling salita, ito ay hypocrisy, pagkukunwari. Bata, dahan-daang lumingon ng bata. Sa mga mata niya, makikita ang takot na naramdaman niya sa unang pagkakataon. Natural lang iyon. Hindi siya nagluluksa sa pagkamatay ng nanay niya. Takot lang siya na baka siya naman ang susunod. Tao lang din siya. Gusto mo bang mabuhay? Nanginginig ang mga mata niya. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. At dahan-dahan, tumango siya. Di samahan na kita. Lumapit si Lee Hil-young at yamakap sa binti ko. Nakita ko ang paghanga sa mukha ni Yu Sang-go. Hindi ko sinasadya pero nagmukha akong mabait. Sa totoo lang, gusto ko naman talagang makita nila yun. Pero hindi para kay Yu Sang-go. May ilang constellation na humanga sa kabutihan mo. Nag-donate sila ng 200 coins. Alam kong maduming paraan to. Pero kailangan kong mabuhay.
Sa mga susunod na mangyayari, kailangan kong makuha ang atensyon ng mga constellations ngayon pa lang. Pipapaluwagan nyo na ba kami? Nakuha nyo na ang gusto nyo, di ba? Sigaw ni Han Mei Yango na punit na rin ang damit. Maswerte talaga ang taong ito. Pero naisip ko, bakit ba siya sumasakay ng tren gayong mayaman naman siya? Hindi pa matagal ang nakalilipas ay ipinagmamalaki pa niya ang bago niyang Mercedes-Benz. Palalayain? Hindi nyo ba nakikita ang labas? Gusto nyo bang lumabas dyan? Tumawa lang ang Doka Ebi. Nakakagulat nga eh. Akala ko wala na kayong pag-asa dito pero nakalusot pa kayo. Patunay lang yan na kahit mga ipis kayo, may karapatan kayong mabuhay. Napagtanto namin ang estado namin. Para lang kaming mga insekto sa paningin niya. Sige na, dapat may reward, di ba? Bilang gantimpala, pwede kayong makatanggap ng tulong mula sa mga constellations. Wow! Excited na ba kayo? HMM, wala man lang reaksyon. Malaking bagay to ah. Natural lang na walang maintindihan sila. Ako lang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng sponsorship o constellation. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng nobela, ang sponsor selection. Mukhang nalilito kayo. Ipapaliwanag ko na lang. Sa ngayon, sobrang hina nyo. Kapag itinapon kayo sa susunod na senaryo, mamamatay kayo agad kahit sa maliliit na halimaw lang. Pero buti na lang, may mga dakilang nilalang sa langit na nais tumulong sa inyo. Naiintindihan nyo ba? Hindi na nakatiis si Lee Hyun Sung. Anong sinasabi mo dyan? Sino ang mag-sponsor at sino ang? Nako, bingi ba kayo? May kasabihan nga di ba, minsan makita ay mas mainam pa sa 100 beses marinig. Kaya subukan nyo mismo. Siyempre, may iba na hindi mapipili, kaya good luck na lang. Ha ha ha, kinabahan ako. Dito na magsisimula. Ang tamang pagpili dito ay magpapadali sa kaligtasan ko sa hinaharap. Dokya SSI, may lumabas na 2 pagpipilian sa harap ko. Hindi ko rin alam eh. Siyempre kasinungalingan yun para hindi sila maghinala. 2 lang ang choices niya. Ang swerte naman niya. Gawin mo lang kung ano sa tingin mo ay tama. Isipin mo na lang exam o test ito. Test, wala namang nakakaalam sa nangyayari eh. Gawin mo lang kung ano sa tingin mo ay tama. Ah, naiintindihan ko. Tumahimik si Yosanga at tumulala. Para siyang may nakikitang kakaiba. Tumahimik na rin ang lahat. Lahat sila ay may binabasa sa harap nila. At ako rin, may sarili akong pipiliin. Pagpili ng sponsor, pumili ng iyong magiging taga-suporta. Ang pipiliin mo ay magiging matibay mong kakampi sa lahat ng laban. 4 ang choices na parang bagtong. Ibig sabihin, 4 na constellation ang gustong kunin ako bilang incarnation o tagapagpatupad nila. Hindi maliit ang 4. Sa nobela kasi, 5 choices lang ang nakuha ng bida noong una. Hindi kailanman sinasabi ng mga constellation ang tunay nilang pangalan. Kaya kailangan mong hulaan base sa mga description tulad ng kalaliman, demonyo, o harden. Pero para sa akin, ang nag-iisang nakabasa ng buong kwento, napakadali lang nito. Tingnan natin. Una, Abyssal Black Flame Dragon. Sa alaala ko, isa itong napakalakas na constellation na namumuno sa grupo na tinatawag na Black Cloud. Nakalimutan ko ang tunay na pangalan niya pero mahaba ito. Ang advantage dito ay sobrang lakas ng atake. Sa umpisa kung saan kailangan mo ng lakas at tibay, wala nang hihigit pa rito. Pero may kapalit. Habang mas madalas mong gamitin ang kapangyarihan niya, unti-unting nasa saira ang isip mo at nagiging mamamatay tao ka. Madalas itong pumipili ng may attribute na Chonabeo. Hindi ko alam bakit ako ang napili niya. Hindi ako komportable kaya tinanggal ko siya sa listahan. Pangalawa, Demon-like Judge of Fire. Hindi ako makapaniwala na nandito ang option na ito. Sobrang lakas ng naramdaman ko nang makita ko ito. Sa unang tingin, mukha siyang masama dahil sa salitang demon. Pero panlilinlang lang yun. Ang ibig sabihin noon ay hindi demonyo. At may salitang apoy at hukom. Isang nilalang na hindi demonyo at humahatol gamit ang apoy. Sa katunayan, isa siyang anghel. Kung tama ang alaala ko, ito ay si Archangel Uriel. Naalala ko ito dahil may karakter sa libro na pumili sa kanya. Magandang choice ito, pero may problema. Ang mga constellation na nasa ilalim ng Absolute Good ay mahigpit at maraming bawal bago mo magamit ang lakas nila. Pending muna ito. Pangatlo, Secretive Plotter. Ito ang unang beses na nakita ko ang pangalang ito kahit nabasa ko na ang buong nobela. Baka nabanggit lang ito ng Padaskol pero sa ngayon hindi ko siya kilala. Kung nabasa ko lang ulit ang libro baka alam ko. Pero sigurado ako, hindi siya gaanong kalakas kumpara sa iba. Masyadong simple ang pangalan at walang specific na description. Pending din ito. At panghuli, Prisoner of the Golden Headband. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ito. Hindi ko inasahan na makikita ko siya ng ganito kaaga. Kinusat ko ang mata ko pero totoo nga.
Sa unang tingin, nakakatakot dahil sa salitang prisoner o bilanggo. Pero dapat mong bigyang pansin ang Golden Headband. Golden Headband, ang pinakamaliit na kulungan sa mundo. Isang clue na kahit sino ay makakaalam kung nagbasa ka ng Journey to the West. Iisa lang ang bilanggo na nakasuot ng gintong bandana sa noo at naglakbay patungong kanluran. Ang hari ng bundok ng mga bulaklak at prutas. Ang nagdusa dahil sa gapo sa kanyang ulo. Ang handsome Monkey King na may mga matang nakakakita ng katotohanan. Ang Great Sage Equal of Heaven, Sun Wukong. Sa nobela, may isang karakter na naging incarnation niya. Sobrang lakas ng kapangyarihan nito. Kayang talunin ng daan-daang kalaban at pumatay gamit lang ang kidlat. Tandang-tanda ko pa ang parteng iyon dahil maganda ang pagkakasulat. Hindi ko alam kung bakit ako ang napansin ng ganitong kalakas na constellation, pero kung magiging akin siya, walang duda na mas madali kong malalampasan ang lahat ng pagsubok. Pero, mabilis kong tiningnan ang pinto papunta sa unang bagon. Nandoon na siya. At katulad ko, may pinipili rin siya ngayon. Kung pipiliin ko si Sun Wukong, kaya ko ba siyang talunin? May 1 minuto na lang para pumili. Uubos na ang oras. Huminga ako ng malalim at tiningnan ulit ang mga options. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Kabanata 7. Ang bida. Tapos na ang sponsor selection. Huminga ako ng malalim habang pinapanood ang mga mensahe sa ere. Malaki ang naging epekto ng desisyon mo sa ilang constellations. Oo, nagsisimula na talaga. Ang constellation na Abyssal Black Flame Dragon ay labis na nagalit sa pinili mo. Nagulat ang lahat ng constellation sa ilalim ng Black Cloud dahil sa galit niya. Sa ngayon, wala nang sasama sa iyo mula sa grupong ito. Hindi na ako nagulat. Inaasahan ko na ito. Dahil lang sa pagtanggi ko, tinalikuran na ako ng buong grupo. Ibig sabihin, siya talaga ang sponsor ni Kim Namwon sa original na kwento. Tama nga ako, ganito talaga ang ugali niya. Ang constellation na demon-like Judge of Fire ay nadismaya sa iyo. Patuloy kanyang babantayan para makita kung magiging makatarungan ka ba sa hinaharap. Para kay Archangel Uriel, disappointment lang ito. Ang mga constellation ng Absolute Good ay bihirang magalit maliban na lang kung gumawa ka ng malaking kasalanan. Ang constellation na Secretive Plotter ay interesado sa desisyon mo. Nag-donate siya ng 200 coins. Ito ang hindi ko inaasahan. Baka nagustuhan niya na naging maingat ako. Ang constellation na Prisoner of the Golden Headband ay interesado sa desisyon mo. At ang Great Sage Equal of Heaven. Kinabahan ako. Tama ba ang ginawa ko? Hindi ko alam. Baka nawala na ako ng pagkakataong maging napakalakas. Hindi ka pumili ng anumang sponsor. Pero para sa akin, ang pumili ay nangangahulugang magiging kulong ka sa mga gusto nila. Ang kontrata sa kanila ay hindi patas. Gusto kong mabuhay, pero hindi bilang laruan nila. At kung tama ang hinala ko, may paraan para lumakas kahit walang sponsor. Baka mas lumakas pa ako kaysa sa mga sunod Sonyerin sa kanila. Haha, totoo ba yan? Ang galing ng choice ah. Sige, sige, may susunod pa naman. Tinitigan ako sandali ng Doka Ebi gamit ang mga matang hugis buwan. Sige na, magpahinga muna kayo dito. Aasikasuhin ko lang ang susunod na senaryo. Kita na lang tayo ulit pagkalipas ng 10 minuto. Nawala ang Doka Ebi. Sabi niya magpahinga, pero ang 10 minutong ito ay napakahalaga. Kailangan kong ayusin ang isip ko at maghanda. Inalala ko ang mga kakayahan ko. Character list at omniscient reader's viewpoint. Hindi ko pa man lubos na alam ang gamit, alam kong makakatulong ang mga ito. Magtipon-tipon tayo dito. Dahil sa sinabi ko, lumapit sila sa akin. Si Lee Hyun-sung ang unang lumapit at nakipagkamay. Hello, ako si Lee Hyun-sung. Kim Do-kya. Nice to meet you. Kahit parang hindi bagay sabihin ngayon. Gaya ng sabi ko kanina, sundalo ako, well, dating sundalo. Hindi mo makontak ang unit nyo? Oo, mahigpit ang pagkakahawak niya. Gaya ng inaasahan, siya yung tipo ng karakter na matibay o tank sa simula ng kwento. Kailangan ko siyang isama. Kahit mahina siya ngayon, alam kong magiging napakahalaga niya sa bandang huli. Dokya SSI. Ano yun? Salamat talaga. Kung wala ka kanina, patay na tayong lahat. Hindi dahil sa akin yun. Kahit mabuhay man ako, alam kong magiging halimaw na rin ako kung nangyari yun. Salamat. At nahihiya ako. Yumuko siya ng malalim. Komplikado ang naramdaman ko. Sa totoo lang, mabubuhay naman talaga siya kahit wala akong gawin. May biglang humawak sa balikat ko. Haha, ang galing talaga ng empleyado ko. Dokya SSI, alam mo ba ang pangalan ko? Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Tinanggal ko ang kamay niya at sumagot. Alam ko, Han Meiyango SSI. Han Meiyango SSI. Hindi ba dapat department head ang itawag mo?
Hanggang ngayon, ginagamit pa rin niya ang posisyon niya. Hari talaga ng pagiging authoritarian sa Minosoft ang lalaking to. Wala na ang kumpanya dito. Ano yan? Hindi ka na ba papasok? Saan ka natututo ng manners? Nang makita ko ang galit sa mukha niya, lalo kong napagtanto na tapos na ang mundong kilala namin. Sa lumang mundo, siya ang maninila at ako ang biktima. Ganoon talaga. Kahit anong isipin ko, sobra ka talaga. Di ba? Kung may insekto ka kanina, binigay mo na lang sa akin. Bakit mo inihagis pa sa malayo? Panipi-panipi. Dokya SSI, magpakabait ka sa akin. Ilang taon na lang ba ang natitira sa kontrata mo? Bigla akong natawa sa isip. Sa mundong kinalakihan ko, sobrang hina ko talaga. Hanmei Go SSI. Ha? Tumahimik ka. Anong? Hindi mo pa ba naiintindihan? Nasaktan ka na nga kanina eh. Minosoft, sa tingin mo may kumpanya pa ba ngayong nagwawakas na ang mundo? Namutla ang mukha ni Hanmei Go. Humarap ako sa lahat. Simulan ko na ito para matauhan sila. Hindi lang si Hanmei Go ang problema. Gising na kayo lahat. Gaya ng sabi ng Doka Ebi, hindi ito laro lang. Panipi-panipi. Alam ko naman na alam nyo na ang nangyayari. Attributes, skills, parang game interface. Mayroon pa bang hindi nakakaalam dito? Wala sumagot. Sa South Korea, madali lang ito. Dahil sa cellphone, lahat naman nakapaglaro na ng RPG. Kahit hindi man maglaro, nakabasa na rin siguro sila ng nobela. Bumantong hininga si Lee Hyun Sung. Parang yung binabasa ko nung naka-duty ako, pero hindi pa rin ako makapaniwala. Totoo ba to? Hindi ba panaginip lang? Totoo ito. Dahil sa seryosong sagot ko, bahagyang nagbago ang tingin niya sa akin. Ang karakter na Lee Hyun Sung ay nagtiwala sa'yo. Tumaas ang pagkakakilala mo kay Lee Hyun Sung. Tumango si Lee Hyun Sung. Mabuti naman at sigurado ka. Ano na ang gagawin natin ngayon, Dokya SSI? May plano ka ba? Kailangan na nating umalis. Mabilis kong sagot. Aalis. Baliw ka ba? Dokya SSI. Sa tingin ko hindi. Sumabat na naman si Yu Sango. Mukhang hindi pa sila handa. Di hanggang kailan tayo mananatili dito? Wala akong masyadong logic pero alam ko. Kailangan na naming lumabas. Naalala nyo ba ang mga magulang nyo? Sa tingin nyo ligtas ba sila sa ganitong gulo? Wala ng signal eh. Walang kakautok. Naiiyak na sabi ni Yu Sango. Tama, malakas pa rin ang impluensya ng pamilya dito. Kahit sina Lee Hyun Sung at Hanmei Go ay nalungkot nang banggitin ko ang magulang. Hinawakan ko si Lee Hil-young na nakayuko lang. Si Yu Sango ang unang tumayo. Tara, aalis na tayo. Hindi. Di ba sabi magpahinga muna? Kapag umalis tayo, paputok ang ulo natin. Magboto na lang tayo. Nagtaas ng kamay si Yu Sango, sumunod ako at si Lee Hil-young. Doon na natapos. Kailangan ko ring bumalik sa base pero delikado. May warning pa naman. Put angina, kayo na lang. Hindi ako sasama. Hindi ako lalabas dito. Wala akong pakialam kay Hanmei Go pero si Lee Hyun Sung ang problema. Kailangan ko siyang isama. Kuoong. Malakas na tunog ng bakal. Ang pinto papunta sa bagon 3,707 ay umumbok. Anong yun? Hindi pinansin ang sigaw ni Hanmei Go at muling yumanig ang pinto. Kuoong. May kumakalampag mula sa kabilang side. Hindi ko inaasahan ito. Senaryo ba to? Hindi pa naman dumadating ang Doka Ebi. Sino? Mabilis na gumana ang utak ko. Tumindig ang balahibo ko. Siya. Hoy, tumigil kayo. Tumakbo si Hanmei Go papunta sa pinto. Susunod sana si Lee Hyun Sung pero pinigilan ko siya. Hindi mo mapipigilan yan. Kailangan na nating umalis. Tinitigan ko ang pinto ng seryoso. Pero, kapag hindi tayo umalis ngayon, ang nag-iisang nakaligtas sa bagon 3,707. Alam na alam ko kung sino ang nasa likod ng pinto na iyon. Mamamatay tayong lahat bago pa magsimula ang susunod na senaryo. Oo, dumating na siya. Ang tunay na bida ng kwentong ito. Kabanata 8. Ang bida. Tinitigan ko ng diretso sina Lee Hyun Sung at Hanmei Go at sinabi. Gusto nyo bang mamatay sa kamay ng nasa likod ng pinto o gusto nyong subukan ng swerte sa labas? Alin sa dalawa ang pipiliin nyo? Dokya SSI? Sigurado ka ba? Paano naman kung kaibigan o kakampi ang nasa kabilang bagon? Dumating na ang tamang oras para sa Steel Sword. Pero alam ko na hindi magaling mamuno si Lee Hyun Sung. Kung galing siya sa ibang bagon, malamang survivor din siya. Pero kapag nagkita tayo, hindi ko na tinapos ang sasabihin ko at tiningnan ko na lang ang duguan at wasak na kwarto. Sinundan niya ang tingin ko at natahimik. Pasensya na. Tara, hanap tayo ng labasan. Tara, bilis. Ngayon, alam na nila. Ang mga nakaligtas sa ibang bagon ay malamang dinadaan din sa parehong impyerno.
At hindi lahat ay swerteng makakahanap ng insekto, gaya namin. Sirang-sira, putangina, hindi tayo makadaan dito. Habang naririnig ko ang sigaw nila, tiningnan ko rin ang mga pinto. Wala nang harang kaya hawakan na namin ito. Bukod sa pinto sa pagitan ng mga bagon, may 8 pang pinto ang tren. 3 pa ang hindi natin nasisigurado kung bukas. Kung halos bumigay na ang bakal. 1 minuto na lang siguro ang kaya nitong tumagal. Kahit siya ang bida, hindi ko inakalang ganito kalakas siya sa simula pa lang. Nagulat talaga ako na kaya niyang basagin ang ganito kakapal na pinto. Dokya SSI. Dito, may nakita akong switch na gumagana pa. Huwag. Gumana naman ang makina pero hindi bumukas ng tuluyan. Nakabukas lang ito ng kaunti at parang na-jam. Mukhang sira rin dito. Saan tayo dadaan? Ito na lang yata ang pwede. Kasya sana ang bata pero masyadong makipot para sa matatanda. Pilit itong hinihila ni Han Mei-yango at Lee Hyun-sung pero hindi gumalaw kahit milimetro. Coins possessed 4,700 si. Isa sa gamit ng coins ay pampataas ng stats. Ginamit ko na ang 2,700 coins kanina para maging level 10 ang stamina ko. Kaya ko itong soulless yunin kung gagamit ako ng coins para pampataas ng lakas. Pero hindi matalinong desisyon yun dahil hindi pa natin alam ang mangyayari. Sa huli, iisa lang ang paraan. Lee Hyun-sung SSI. Gamitin mo ang skill mo. Ha? Skill. Pinalabas ko ng tahimik ang character list. Exclusive skill. Character list is activated. Character information. Name. Lee Hyun-sung. Age. 28 years old. Constellation sponsor. Master of Steel. Private attribute. Soldier who turned a blind eye to injustice. Exclusive skills. Bayonet skills LV. 2. Camouflage LV. 2. Patience LV. 2. Stigma, Great Mountain Push LV. 1. Overall stats, Stamina LV. 8. Strength LV. 8. Agility LV. 7. Magic Power LV. 5. Overall evaluation, maganda ang stats. Kahit tumalikod siya sa katarungan noon, napili pa rin siya ng isang constellation. Pagkakataon niya ito para magbago. Lahat ng impormasyon niya ay lumabas agad. Buti na lang, pareho pa rin ang sponsor niya gaya ng nabasa ko sa libro. Dapat tiningnan mo kanina sa attributes window. Sundalo ka kaya siguradong may skill ka na pwedeng gamitin dito. Meron nga ako, pero paano gamitin? Isipin mo lang na gagamitin mo. Gagana ba yon? Oo, ginawa ko kanina. Hindi na siya umimik pa at huminga ng malalim. Hop, lumaki ang muscle sa braso niya at hinailan niya ang pinto. Ito ang Great Mountain Push. Sa totoo lang, hindi ito skill kundi stigma. Kapangyarihang galing mismo sa sponsor. Sinabi ko na lang na skill para hindi sila magtaka. Dudo. Parang may malaking makina na umikot at dahan-daang gumalaw ang pinto. Ano to? Ang lakas Galing. Tuloy-tuloy lang. Nagtiwala na sa iyo si Lee Hyun-sung. Tumaas ang pagkakakilala mo sa kanya. Sa halip na magduda, lalo lang lumakas ang tiwala nila sa akin. Simple lang pala mag-isip si Lee Hyun-sung. Tara na, lumabas na kayo. Nakahinga ako ng maluwag. Inabot ko si Lee Hyun kay Lee Hyun-sung. Hyun-sung SSI. Buhatin mo ang bata sa likod mo. Opo, halos bumigay na ang pinto sa kabilang side. Pero kung tama ang hula ko, hindi na doon ang problema. Aray ko, alam ko nang mangyayari to. Sabi ko sa inyo huwag kayong umalis Putya, hindi pa handa ang senaryo. Lumipad na naman ang Doka Ebi sa ere at galit na galit. Wow, alam ko nang mangyayari to. Sabi ko huwag kayong lumabas. Nagtatakip ng tenga si Han Mei-yango sa takot na sumabog ang ulo niya. Pero wala namang mangyayari. Hay nako, wala na akong magagawa. Ang swerte nyo talaga. Dahil binuksan namin ang pinto, automatic nang nagsimula ang ikalawang senaryo. Nagsimula na ang ikalawang senaryo. Ikalawang senaryo pagtakas. Kategorya, sub. Kahirapan, E. Kondisyon, tumawid sa wasak na tulay at makarating sa Oxo Station. Time limit, 20 minuto. Gantimpala, 200 coins. Parusa, dagdag. Dokya SSI, may mali Sabi wasak na tulay, pero buo pa naman. Huwag ka nang magtanong. Takbo lang. Bilis. Oo po. Tama si Yusango. Buo pa ang tulay ngayon. Ibig sabihin lang, wawasakin ito. Dokya SSI. Bilis. Parating na ako. Masyado kaming maagang lumabas. Sabi kasi ng Doka Ebi 10 minuto pahinga, pero 7 minuto pa lang ay umalis na kami. Tawagin man akong duwag, ito lang ang paraan para makalusot. Lalo na at may kasama akong sina Yusanga at Lee Hilyong na pabigat. Hingal. Ang lakas talaga ni Hyun-sung SSI. Huwag kang magsalita habang tumatakbo.
Mauubos ang lakas mo. Si Lee Hyun-sung ang nauuna na pasan ng bata. Natural na malakas siya. Kahit hindi siya gumamit ng coins, lagpas na sa 23 ang kabuoang stats niya. Sumunod sina Han Mei Yango at Yoo Sang-ga, at ako ang nasa likod. Sa tingin ko, makakaya naman namin. Ah, ano yun? Sumigaw si Han Mei Yango. May malaking buhawi sa gitna ng Han River at tumataas ang tubig. At doon, may lumabas na higanteng halimaw. Isang ichthyosaur. Pero doble ang laki nito kumpara sa nakita ko kanina. Hindi lang ito ordinaryong halimaw, ito ay Sea Commander. Ang ordinaryong ay grade 7 lang. Pero ito, kahit grade 9 na daga mahirap talunin, paano pa kaya kung ito ang kaharap mo? Sa madaling salita, hindi ito kalaban na dapat makaharap sa simula pa lang. Hindi ito ginawa para talunin, ginawa ito para pumatay. Kuko. Umakyat ang tubig na parang tsunami at inatake ng halimaw ang poste ng tulay. Kinakagat nito ang paan ng tulay. Gigiba na ang tulay. Takbo. Kapag binilisan natin, makakatawid tayo. Mga 200 metro na lang ang natitira. Kung magpapatuloy kami sa bilis na ito, makakatawid kami bago ito bumigay. Nakakabagot naman kung sobrang dali. Siyempre, hindi mawawala ang mga aberya. Binago ang antas ng kahirapan. Difficulty, higit mas mahigit di. Narinig ko ang tawa ng Doka Ebi. Ano ang saya kung tatakbo lang kayo? Dagdagan natin ng excitement. Bumalik ang masasamang isip ng mga namatay. Puno ng itim na enerhiya ang paligid. Gumising na ang mga demonic people. May narinig kaming kaluskos sa likod. Z-zombies? Oo, parang mga zombie na sumusugod sa amin ng dala-dalawa. Ilan sa kanila ay mga kasama namin sa tren kanina. Malapit na, bilis, wala pang 100 metro ang layo namin sa halimaw. Nakatawid na sina Lee Hyun-sung at Lee Hil-young sa ligtas na parte. Pero kaming tatlo, naiwan. Put angina. Ang dami, sobrang dami nila. Akala ko mga galing tren lang, pero Kuyo, pati mga driver na namatay sa tulay ay nabuhay din bilang mga demonic people. Napaligiran kami, nasa harap ang halimaw, nasa likod at gilid ang mga zombie. Lahat, yumuko, huli na ang lahat, kwaang. Kinagat ng halimaw ang poste at yumanig ng malakas ang buong tulay. Nagliparan ng bato at alikabok. Amoy dugo at tubig tabang ang bumalat sa hangin. Nang humupa ang alikabok, kitang-kita ang wasak na lugar. Basag na semento, putol na bakal, at mga dagwang katawan ng mga nahagip. At ang poste, tuluyan ng gumuho. Duk, Jo, SSI. Ayos ka lang? Nakita ko sina Yoo Sang-ga at Han Mei Yango na gumagapang din. May tama sa paa si Han Mei Yango at halos hindi na makalakad. Sa kabilang side, sumisigaw sina Lee Hyun-sung pero parang may harang at hindi marinig ng malinaw. Ano ang gagawin ko? Plano ko naman nagigiba ang tulay pero hindi ko inasahan na sila ang may ipit kasama ko. Sa sandaling iyon, may narinig na boses. May nakatanggap ng tulong mula sa isang constellation. Na-activate na ang scenario skill na Deus Ex Machina. Kasabay nito, may lumabas na maningning na tulay na gawa sa liwanag sa pagitan ng mga sira-sirang parte ng tulay. At may lumabas na mensahe. Deus Ex Machina Even Bridge. Description, isang tulay na gawa ng isang constellation. Pantay na bilang lang ng tao ang pwedeng dumaan. Kapag nakaada ang bilang, mawawala agad ang tulay. Dagdag, Dokya SSI. May lumabas sa isip ko. Tiningnan ko si Yoo Sang-ga. Naintindihan ko agad. Deus Ex Machina. Isang paraan ng mga constellations para makialam pero may kapalit itong malaking halaga para sa kanila. Ito galing sa sponsor mo, Yoo Sang-ga SSI. Hindi ko alam kung sino pero may pumili sa kanya at gusto itong mabuhay. Bihira ang ganitong pangyayari sa nobela. At dapat ay patay na si Yoo Sang-ga dapat kanina pa. Napaisip ako, anong klaseng constellation ang sumusuporta sa kanya? Hindi mabasa ang impormasyon ng taong ito gamit ang character list. Hindi siya rehistrado sa system. Nagulat ako, hindi ko siya makita gamit ang skill ko? Bakit? May espesyal ba siyang pinagmulan? O may protection siya? Wait, baka naman. Dokya SSI, anong gagawin natin? Narinig ko ang naguguluhan niyang boses. Wala na akong oras mag-isip. Kuko. Umiikot na naman ang tubig. Kinain na ng halimaw ang isang poste at papunta na siya sa pwesto namin. Kinagat ko ang labi ko at binasa ulit ang rules. Pantay na bilang lang ang pwedeng dumaan. Sa huli, laruan lang pala kami ng mga constellations na mahilig sa drama. Imposibleng makaligtas kaming lahat. Nanginginig si Han Mei Yango habang nakatingin sa akin. Sa dulo, may isa kailangang mamatay. Kabanata Siyam. Ang bida. Dokya SSI. Sa likod mo. Dahil sa sigaw ni Yoo Sang-ga, mabilis akong yumuko. Isang kamaong puno ng dugo ang dumaan sa harap ko.
Pamilyar ang itsura nito at nababalot ng itim na enerhiya. May parang papatak sa akin kaya automatic kong sinipa ang kung ano man ito. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino to. Grade siyam na human type. Demonic person. Mga taong na-infect ng Black Ether at naging halimaw. Iyon ang dahilan kung bakit delikado sila kahit mababa lang ang grade. Karamihan ay parang mga zombie lang pero iba kapag dating sa mga taong malalakas pa noong buhay pa sila. Nakita ko ang ID ng estudyante sa damit ng nilalang na may wasak na mukha. Kim Namwon. Ang lalaking sumabog ang ulo kanina, ngayon ay gusto akong patayin bilang isang demonic person. Kuyo. Exclusive skill, Omniscient Reader's Viewpoint LV. Isang activated. Wala nang natitirang isip o kamalayan ang taong ito. Deactivate ang skill. Gaya ng inaasahan. Wala na talagang tao dito. Chwak. Kinamot ng mahahabang kuko ni Kim Namwon ang hita ko. Pakiramdam ko ay napaso ako sa hapdi. Balat ko na hindi napiunit ng kutsilyo kanina, ngayon ay napiunit dahil lang sa kuko. Ito ang tunay na panganib ng mga demonic person, mas malakas sila ngayon kaysa noong tao pa sila. Yusanga SSI, tumakbo ka na. Natigilan ako habang nagsasalita. Kitang-kita ko ang nangyayari kahit hindi lumingon. Bitawan mo ako. Array, Dokya SSI. Tulong. Si Han Meiyango, na pilay kanina, ay binuhat si Yosanga sa balikat at tumakbo ng sobrang bilis papunta sa tulay na gawa sa liwanag. Humanga ang secretive plotter sa kadalian mong maloko. Humanga ang demon-like judge of fire sa sakripisyong ginawa mo. Nakatanggap ka ng 100 coins. Ah, ganun ba? Iiwan nila ako dito? Pero may napansin ako. Kakaiba ang takbo niya. Kahit pilay, parang atleta ang bilis. Hindi kaya yon ang skill ni Han Meiyango. Siguradong stigma yon galing sa sponsor niya. The One-Legged Swift Horse. Alam ko kung sino ang may-ari ng skill na yon. Ginamit ko ang character list para tingnan siya. Hindi mabasa ang impormasyon ng taong ito. Hindi na naman gumana. Kung tama ang alaala ko, ang One-Legged Swift Horse ay galing sa constellation na Lame Trickster. At ayon sa libro, hindi siya nagbibigay ng ganitong skill basta-basta. Ang tanga ko talaga. Tiningnan ko ang mensahe at natawa na lang. Hindi rehistrado ang taong ito sa system. Sobra ko pang inisip. Simple lang pala ang ibig sabihin noon. Ang character list ay nagbabasa lang ng impormasyon ng mga karakter na nasa kwento. Sina Yosanga at Han Meiyango ay mga karakter na hindi dapat nasa ways of survival. Mga taong dapat namatay na kung hindi ko iniligtas. Kaya natural na hindi sila mabasa ng skill ko. Grok, grok. Sa isang banda, papalapit na si Kim Namwon at iba pang mga demonic person. Sa kabila, halos makatawid na si Han Meiyango. Sina Lee Hyun-sung at Hee-young ay nasa safe zone na at hindi na makakatulong. Nasa panganib ako. Hindi ako pwedeng tumawid mag-isa dahil magiging odd ang bilang. Mabilis na gumana ang utak ko. Pwede ko bang hilahin ng isang demonic person para sumama? Magandang idea sana, pero hindi sila counted bilang tao. Classified sila bilang non-human. Kwak, ilan sa kanila ang nawala ng balanse at nahulog sa tulay. Quadjijek. Sa isang iglap, kinain sila ng mga ichthyosaur sa ilalim na parang mga piranha. Nanigas ako. Kapag naging odd man lang saglit ang bilang sa tulay, ganoon din ang mangyayari sa akin. Imposibleng tumawid mag-isa. E paano? Huminahon ka. Bulong ko sa sarili. Kailangan kong maging kalmado. May paraan pa. Dahan-dahan akong lumapit sa mga demonic person. Quiep, madali lang silang madala ng inertia. Isa-isa ko silang tinutulak hanggang sa mahulog sila sa tubig. Kaya Quadjijek. Habang binabawasan ko ang bilang, nakita ko ang orasan ng Doka Ebi. 15 minuto na lang ang natitira. Biglang may lumipad na kuko mula sa dilim at tumago sa balikat ko. Kahit alam ko ang lahat, limitado pa rin ang katawan ko. Lalong bumilis ang galaw ni Kim Namwon. Kaliwang balikat, kanang hita, ibabaw ng ulo. Dapat ko nang tapusin to. Iniwasan ko ang atake niya at sinipa ang tuhod niya. Kaya, pero wala siyang nararamdaman. Patalikod ako at napadpad sa isang sirang bakal. Rinig na rinig ko ang ungol ng mga halimaw sa ilalim. Natutuwa ang ilang constellation sa hirap na dinaranas mo. Nakatanggap ka ng 200 coins. Unti-unti, nakaipon na ako. Ngayon ay may 5,000 coins na ako. Malaking halaga na to sa simula pa lang. Wow, ang tiyaga mo naman mabuhay. Sino dyan gustong tumulong sa kawawang ito? Gusto kong basagin ang mukha ng Doka Ebi sa boses niya. Hay nako, wala talaga. Siyempre wala. Sino ba namang magtatanggol sa akin matapos ang ginawa ko sa sponsor selection kanina? Di ba sabi ko, dapat pumili ka ng tama noong may pagkakataon pa. Kawawa ka naman. Paulit-ulit akong sinasugod ni Kim Namwon hanggang sa magkaroon ako ng tama sa bewang.
Pero nasusugatan ko rin siya gamit ang kutsilyo. Lumalabas na ang laman loob niya pero hindi pa rin tumitigil. Para mapatay ang isang demonic person, dapat wasakin ang puso. Pero sobrang tigas ng balat doon. Hindi kaya ng maliit na kutsilyo ko. Sana may kahit isang combat skill lang ako. Exclusive skill bookmark, activated. Bookmark. Activated character bookmarks, available slots, 3. Loading list of available characters. Bookmark. Binasa ko ang mahigit 3,000 chapters ng Ways of Survival pero hindi ko ito nakita. Pero alam ko agad kung paano gamitin. Activate bookmark number 1. Parang may mga pahinang bumuklat sa isip ko. Mga alaala at galaw ni Kim Namwon. Ha 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 ha. Ang lakas ko. Mamatay kayo. Mamatay kayo lahat. Sa bagong mundo, bagong batas ang susundin. Bumaha ang alaala niya sa utak ko at parang nabuhay ang mga kalamnan ko. Nararamdaman ko ang lakas niya. Activated bookmark #1. Mababa pa ang level kaya maikli lang ang duration, 1 minute. 1 minuto. Sapat na yun. Dahil mababa pa ang understanding mo, partial skills lang ang maa-activate. Activated, blackening LV.1. Bumuga ng itim na usok si Kim Namwon at sumugod. Humarap ako sa kanya. Kung pareho kami ng gamit na skill, hinding-hindi ako matatalo. Sa sandaling ito, ako rin si Kim Namwon. Ako ang baliw na namumuno sa mundo ng Ways of Survival. Kaya hiniwa ko ang hangin gamit ang kutsilyo. Dumiretso ang tagilid mula braso papunta sa dibdib. Tumagos. Humupa ang itim na usok at dahan-daang bumagsak si Kim Namwon. Kung may mata pa siya, siguradong nanlilisik iyon sa galit. Papatay, in K-O-K-A-U-M-A-T-A-Y. Binitawan ko siya at pinanood siyang mahulog. Kahit kaaway ko siya, may kakaibang pakiramdam ako. Tao pa rin siya dati. Tumaas ang understanding mo kay Kim Namwon. Deactivated bookmark #1. Nang mawala ang lakas, parang gumuho ang katawan ko sa pagod. Sobrang hirap. Talaga. Cook, may 10 minuto pa. Marami pang demonic person ang natitira. Imposibleng kaya ko silang lahat kahit level 10 ang stamina ko. Pero hindi ko naman balak silahin lahat to mag-isa. Dapat dumating na siya. Quadjijek. Parang naghihintay lang ng Senadorios. May narinig akong malakas na kalabog mula sa likuran. Quadjijek. Crunch. Parang pinupukpok ang laman sa bakal. Alam ko na. Ganyan talaga siya, padalos-dolos para lang makakuha ng points at coins. Napatingin ako. Parang tangke na dumaan at lahat ng nasa daan ay lumipad palayo. Tao ba talaga ang gumagawa nito? Kaya, nagulat ang mga demonic person at lumingon. Pero huli na ang lahat. Quadjijek. Sa isang iglap, natapos lahat ng humahabol sa akin. At doon tumayo ang lalaki. Walang sandata, puro kamao lang. Pinaghandaan ko na ito pero pinagpawisan pa rin ako ng malamig. Kalabanin siya? Imposible. Kahit doblehin o triplehin pa ang stats ko, wala akong laban. Sino ka? Tiningnan niya ako ng malamig. Agad kong ginamit ang character list para makahinga kahit paano. Activated character list. Sobrang daming impormasyon. Eco-convert sa summary list. Character summary, name, Yoo Jong-hyuk. Attribute, regressor, pro gamer. Exclusive skills, Sage's Eyes LV. 8. Hand-to-hand combat LV. 8. Weapons training LV. 8. Mental barrier LV. 5. Crowd control LV. 5. Reasoning LV. 5. Lie detection LV. 4. Wala nang katapusan ng listahan ng skills. Bago ko pa matapos basahin, biglang may kamay na humawak sa leeg ko at itinukod ako sa pader. Paano ka nabuhay? Ang paraan para mabuhay sa mundong ito. Ang taong napatunayan na tama ang paraan niya. Si Regressor Yoo Jong-hyuk. Dito nagsimula ang lahat ng trahedya. Kabanata 10. Ang bida. Katawa-tawa ang itsura ko kung may makakita man. Isang matangkad na lalaki, nakabitin sa leeg na parang unggoy. Nakita ko si Lee Hyun-sung sa kabilang side na nag-aalala. Pero dahil sa safety ward, kitang-kita ko sila pero hindi nila kita ang nangyayari dito. Pangalan. Ha? Ano ang pangalan mo? Ang lamig ng boses, parang tunay na bida talaga. Pero hindi ko dapat siya galitin ngayon. Kim Do-kya. Kakaibang pangalan. Madalas ko nang marinig yan. Biglang sumikdo ang sikmura ko nang suntukin niya ako. Og. Kahit matigas na ang balat ko, sobrang sakit pa rin. Matibay ang katawan mo. Nagpa-level up ka na gamit ang coins? Ganoon din naman ikaw. Bam! Suntok ulit sa tiyan. Halos ilabas ko na ang kinain ko. Ang lakas niya, nasa level 15 na siguro. Sa dami pa lang nang nangyari, ganito na agad kalakas. Iba talaga ang ipinanganak para maging bida. Tumigil ka sa mga paligoy-ligoy. Sagutin mo lang ang tanong ko. Naintindihan mo?
Hindi ako sumagot. Inaasahan ko na ito. Ito ang pinakakinatatakutan kong sitwasyon. Sa simula, si Yoo Jong-hyuk ang pinaka-nakakatakot na karakter. Dahil 3 beses na siyang bumalik sa nakaraan, wala nang natitirang awa o konsensya sa kanya. Gagawin niya ang lahat para mabuhay. Sisigat ako. Gumamit ka ng honorifics. Paano kung ayaw ko? Itinaas ko ang 2 kamay at hinarang ang suntok niya. Parang nabali ang buto ko pero napigilan ko naman. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Nagiging maingat sa iyo si Yoo Jong-hyuk. Ayos yun. Hindi ako magiging punchang bag lang niya. Pasensya na, pero mas matanda ako sa'yo, pro gamer Yoo Jong-hyuk SSI. Kaya dapat ikaw ang gumamit ng honorifics. Kilala mo ako? Oo. Empleyado ako sa isang game company. Kasinungalingan. Kahit sa game company ako, imposibleng alam ko lahat. Pero para sa kanya, isa lang akong karakter sa nobelang binasa ko. Sikat ka. Fan mo ako dati. Sikat siya dahil sa plot. Pero totoo naman na fan ako. Minahal, kinagalitan, at sinuportahan ko siya sa loob ng mahigit 3,000 chapters. Fan, matagal ko nang narinig yan. Parang may naalala siya sandali. Pero nawala rin agad. Papalagpasin ko na ang kabastusan mo ngayon. Pero delikado pa rin ang sitwasyon mo. Alam ko, tiningnan ko ang pakong nakabitin sa ere. Isa lang ang itatanong ko. Tanungin mo, paano ka nakaligtas sa tren? Tanong na alam ko nang itatanong niya. Kung sasagutin ko ba, papalayain mo ako? Depende. Siyempre kasinungalingan. Makikita ko sa mata niya na papatayin niya ako kapag hindi siya naniwala. Bilang nag-iisang reader, kailangan kong isipin ang tamang sasabihin. Tumaas ang understanding mo kay Yoo Jong-hyuk. Sapat na ang kaalaman mo. Na-reach mo ang requirements para sa stage 2 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Ia-activate ba ang skill? Biglang bumaha sa isip ko ang mga iniisip niya. Dapat sina Lee Hyun-sung at Kim Nam-won lang ang buhay. Bakit buhay pa ang iba? Paano sila nakaligtas? Sino ba tong lalaking to? Alamin ko lang nabanta siya, papatayin ko. Kahit delikado, hindi ko mapigil ang mapangiti. May 5 minuto na lang ang natitira. Nagsimula akong magkwento. Maikli, diretsahan, at totoo hanggat maaari. Mula sa pagdating ng Doka Ebi hanggang sa pagtatapos ng unang senaryo. Pero itinago ko ang tungkol sa skills ko. Pinatay nyo lang ang mga insekto para pumasa? Maswerte lang talaga kami. Gulat na gulat siya. Nakabuka ang bibig niya. Nagbago ang future. Alam ko, sa original story, dapat nagpatayan silang lahat at 2 lang ang mabubuhay. Matalas ang mata mo. Paano mo nalaman na may insekto doon? Biglang bumigat ang aura niya. Regressor din ba to? Hindi ako nagulat sa maling akala niya. Mabilis akong sumagot, dahil sa pagsabog. Pagsabog, nang sumabog ang tren sa harap, may nahulog na lambat. Napulot ko lang. Natigilan siya. Ay explain mo ng maayos. Totoo yun. Tignan mo yung bata sa kabila, sa kanya yun. Tumingin siya sa kabilang side kung nasaan sila Lee Hee-ryung. Hindi siya regressor. Hindi siya ang nagbago ng future, ang future mismo ang nagbago, dahil sa akin. Dahil sa skill, naramdaman ko ang sakit at pagsisisi na dinadala niya. Tapos na ba ang mga tanong mo? Oo, pwede na ba akong bumaba? Tere na sa Oxo Station. Mauubusan na tayo ng oras. Mahirap yan. Pero tama nga, may dahilan kung bakit siya bida. Lohikal naman ang mga sinabi mo. Hinding-hindi ako makakahanap ng bida na kasing ingat niya. Imposibleng ganito siya kalma kung baguhan lang. Sanay na siya sa ganitong mundo, siya ang pumatay kay Kim Nam-won. Hindi na siya useful, delikado na siya. Biglang kumikinang naginto ang kanang mata niya. Alam ko na yun. Sage's Eyes. Ang SS grade skill na nakakakita ng attributes at hidden info. Kapag ginamit niya to, malalaman niya kung sino ako. Pero sa tingin ko, okay lang yun. Kahit malaman niya, makikita ko rin naman ang stats ko. Activated exclusive skill, 4th wall. Zop, parang may pader na hamarang. Napatras at napadaing si Yoo Jong-hyuk. Aray, ano to? Hinaranggan ng 4th wall ang Sage's Eyes. May skill pala akong panlaban sa kanya. Una bookmark, ngayon 4th wall naman. Lalong hindi siya maniniwala ngayon. Dapat ko na siyang patayin dito. Hindi siya nagtitiwala sa mga bagay na hindi niya maintindihan. Yoo Jong-hyuk, kailangan ko nang baguhin ang plano. Kailangan mo ng kasama na mapagkakatiwalaan. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kayang tapusin mag-isa ang 46 scenario. Alam mo yan, di ba? Nanlisik ang mata niya. Paano mo alam yan? Ikaw ba? Hindi mahalaga kung sino ako. Tinitigan ko siya sa mata. Ang mahalaga, matutulungan kita. Hindi siya regressor. Kung oo, alam ko na yun. Sino ba talaga siya? Hala, baka naman. Kung hindi ko kayang itago at hindi ko kayang labanan. Ang tanging paraan ay linlangin siya. Yoo Jong-hyuk, alam ko ang future na hindi mo alam.
Ginamit ni Yoo Jong-hyuk ang lie detection. Totoo ang mga sinabi mo. Dahan daw ang lumaki ang mga mata niya. Paano? Paano pa? May ibang prophet bukod kay Anna Croft. Dito pa sa South Korea. Prophet. Sa mundo ng ways of survival, ito lang ang attribute na kayang hamarang sa sage's eyes at makakita ng future. Kaya pala, hindi mo ba kayang gamitin ang future sight? Medyo katulad na nga. Alam mong darating ako? Oo, dahan daw ang naniniwala na siya. Ito na ang pagkakataon ko. Alam kong may alam ka rin sa future, Yoo Jong-hyuk SSI. Pero, hindi perpekto ang alam mo. Iyon ang kahinaan ng isang regressor. Kapag ginamit nila ang alam nila, nagbabago ang takbo ng kwento. Sa huli, mabubuhay sila sa mundong hindi nila kilala. Gawin mo akong kasama mo. Pupunan ko ang mga kulang sa'yo. Walang masihigit pa sa isang prophet para sa kanya ngayon. At pwede naman akong magpanggap bilang isa dahil alam ko ang kwento. 1 minuto na lang ang natitira. Nag-isip siya ng malalim. Makakatulong talaga ang isang prophet. 50 seconds left. Hindi lang sa scenarios, pati sa laban sa mga constellations. Pero, pwede ko ba siyang pagkatiwalaan? 40 seconds left. Kasama. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Desidido na ako. Gawin kitang kasama ko. Sobrang nakakapagod ang ginawa mo. Deactivated ang omniscient reader's viewpoint. Nawala ang kakayahan kong basahin ang isip niya. Pero ayos lang. Nakuha ko na ang tiwala niya. Dinala niya ako papunta sa Even Bridge. Hawak-hawak pa rin niya ang kwelyo ko pero ligtas na ako. Nang halos makatawid na kami, bigla siyang huminto. Isang tanong pa. Ano yun? Kung propeta ka talaga, alam mo na ang mangyayari, di ba? Nanigas ako. Hindi pa tapos ang test niya. Humigpit ang hawak niya sa leeg ko. Kiyep. Itinaas niya ako ng kaunti. Sa ilalim ko ay ang madilim at malalim na tubig. Amoy dugo at nakakatakot ang ungol ng mga halimaw. Panipi. Papalayain ba kita o hindi? Pinagpawisan ako ng malamig. Kahit hindi ko mabasa ang isip niya, kilalang kilata ko na siya. Tiningnan ko siya at ngumiti. 2 bagay lang ang sasabihin ko. Ano yon? Una, hindi ako tauhan mo. Kaya tratuhin mo ako ng pantay. Panipi-panipi. Pangalawa, tutulong ako sa'yo. Pero tutulong ka rin sa akin. Tumango siya ng may interes. Ano na ang sagot mo? Sumagot ako ng malinaw. Bitawan mo ako at umalis ka na, gago. Biglang nawala ang hawak sa akin. Bumagsak ako pababa habang nakikita ko siyang nakangiti ng sobrang lawak. Putanjay na talaga to. Naniniwala na ako. Isa kang tunay na propeta. Sa baba, naghihintay ang malaking bibig ng Sea Commander. Pumikit ako nang hampasin ako ng malamig na tubig. At sa gitna ng dilim, nabigo kang tapusin ang senaryo. Hay nako, kailangan ko na talagang gamitin yun. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, huwag niyo pong kalimutang i-like at mag-subscribe. Malaking tulong po yan sa akin. Salamat, mga boss.